Ang Waterway Guild ay nagdaraos ng Royal Floral Banquet. Isang hanay ng mga babae ang nakatayo sa manipis na damit, hubad ang mga balikat, nakatitig sa lalaking may dala ng orchid note. Ang kanilang mga mata, puno ng pananabik. Nakatayo ako sa hanay kasama nila. Ang hangin sa gabi ay nagdudulot ng panginginig sa aking gulugod. Ako si Clara, anak ng isang kirida ng mga Vance. Makakaligtas ba ako sa pagpapadala ngayon ng aking madrasta na si Beatrice sa kabisera para sa isang itinakdang kasal? Nakasalalay lahat kay Lord Julian ng Waterway Guild at ang maharlikang orchid note sa kanyang kamay. Ang talaang ito ay tanda ng pakikipagtipan ng Waterway Guild. Kapag nakuha ko ito, makakapangasawa ako sa mga Thorn nang hindi na kailangang tiisin ang malamig na tingin ni Beatrice. Julian ang aking kababatang kasintahan. Pinapanood ko siyang lumapit sa akin ng hakbang-hakbang. Pinagpapawisan ng aking mga palad. Ngunit hindi siya huminto sa harap ko. Dumiretso siya kay Sylvia. Si Sylvia ay anak ng isang mahirap na iskolar. Nakatira kasama ng mga Thorn. Palagi siyang marupok at mahina. Laging mukhang kaawa-awa. Inilagay ni Julian ang orchid note sa kanyang kamay. Pagkatapos ay yumuko sa aking tainga at bumulong. Hayaan mong sumikat naman si Sylvia. Hindi pa siya naging masaya sa buhay niya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa iyo. Walang mangahas na pilitin kang magpakasal. Tumingin ako sa kanya, namumuo ang mga luha dahil sa pagkabalisa. Ngunit hinawakan lang niya ang braso ni Sylvia. At inanunsyo sa mga tao na si Sylvia ay may marangal na pagkatao at karapat-dapat sa orchid note na ito. Ang mga salitang ito ay sumasaksak na parang karayom. Winawasak ang aking huling pag-asa sa isang iglap. Ang mga tawanan sa paligid ko at ang mga bulungan ay bumabaha. Nakatuon sa akin ang mga mata. Sinusunog ako, kaya hindi ko maiangat ang ulo ko. Isang anak ng kirida na nagtatangkang umakyat sa hagdan ng lipunan, ni hindi mo kayang talunin ang anak ng isang mahirap na scholar. Karapat-dapat kang ipadala para sa isang itinakdang kasal. Suminggit si Beatrice sa karamihan at lumapit. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit malamig ang boses niya dahil hindi nakalaan kay Clara ang kapalarang ito. Kung gayon, ang kanyang kasal kay Arthur ng Sterling Manor sa kabisera ay itinakda na. Sa isang pangungusap, tinatakan niya ang aking kapalaran. Tumingin ako kay Julian na nakatayo roon kasama si Sylvia. Ang perpektong magkasintahan, nakakasilaw. Lumalakas ang hangin, mas malamig, tumatago sa aking mga buto. Alam kong sa sandaling ibinigay ni Julian ang orchid note kay Sylvia, ay natapos na ang mga araw ko sa Rivertown. Naging yelo ang puso ko. Hinawakan ko ng mariin ang sirang rosas na humaharang sa daanan ni Julian. Pumuti ang mga dulo ng aking mga daliri dahil sa pagkapit. Namutla na rin ang aking mga buko. Ang tangkay ng rosas ay tuluyang naputol. Sa nabaliang dulo ay may lumalabas na katas. Katulad ng puso kong dumudugo ngayon, Julian, alam mo ba na ang ipit na orchidyas ay simbolo ng kasunduan ng samahan ng mga mangangalakal? Nanginginig ang boses ko. Bitbit ang huling pag-asa. Nakatuon ang mga mata ko sa kanyang mukha. Naghihintay na marinig siyang magsabi, "Alam ko." Ngunit nagtaas lang siya ng kilay at mahinang tumawa. Tila ba walang pakialam na pinagpag ang alikabok sa kanyang manggas. Parang ang itinatanong ko ay isang bagay na walang kabuluhan. Ito'y isang kaugalian lamang na ipinamana sa samahan ng mga mangangalakal. Clara, bakit ka masyadong nagpapahalaga sa sulat na ito? Parang walang halaga ang kanyang tono. May bahid ng pagwawalang bahala. Ang ekspresyong iyon ay parang mapurol na kutsilyo, na paulit-ulit na humihiwa sa puso ko. Ang mga salita niyang dumarating sa aking tainga, at itinuring ko na lamang nakatawa-tawa ang mga ito. Siya ang tagapagmana ng samahan ng mga daluyan ng tubig. Alam na alam niya ang mga alituntunin ng samahan ng mga mangangalakal, kaya imposibleng hindi niya alam ang bigat ng sulat ng orchidyas. Wala lang siyang pakialam, wala siyang pakialam sa kapalaran ko. Nang mabitiwan ko ang mga salitang iyon, marahan na lumapit si Sylvia. Binagalan niya ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang palda ay sumasayad sa lupa, na nagdadala ng mahinang halimuyak ng pabango. Bahagyang pula ang kanyang mga mata. Nahihiyang hinila niya ang manggas ni Julian. Ang kanyang mga daliri ay tila walang pakialam na humaplos sa kanyang braso. Ang kanyang tindig ay eksaktong gaya ng isang kaawa-awang munting nilalang na api. Clara, ako ang nakiusap kay Panginoong Julian. Huwag mo siyang sisihin. Habang nagsasalita siya, sumulyap siya sa akin ng pahilis. Halata ang kayabangan sa kanyang mga mata. Lantaran, ipinagmamalaki ang kanyang natatanging pabor. Tiningnan ko ang rosas sa aking kamay. Ang tangkay ay naputol, ang mga tinik ay pinudpod. At naisip ko, para lang ako dito. Sa pamilyang Vance, ako ay anak ng isang kirida na walang pagmamahal ng ama at may paghamak ng isang madrasta. Nabubuhay ako dahil marunong akong magbasa ng paligid. Sa harap ni Julian, ako'y palaging ang reserba. Pumapangalawa kay Sylvia. Wala na akong dignidad. Sumabog ang kahihiyan sa loob ko na nagdulot ng hapdi sa aking mga mata. Pero nagmatigas ako na hindi lumuha kahit isang patak. Tumalikod ako at dumiretso patungo sa villa ni Edward. Ang aking mga hakbang ay mabilis at nagmamadali. Ang aking palda ay kumakaluskos ng malakas sa hangin. Edward! Ang tanging makakausap ko sa mga Vance. At ang aking huling sandalan kapag wala na akong magawa. Nang sumugod ako sa kanyang patio, nakaupo siya sa harap ng batong mesa, nagbibilang ng kanyang rosaryo.
sumilip ang sikat ng araw sa mga dahon. Kaya mukha siyang banayad at mainit. Ngunit pagkatapos marinig ang aking kwentong may luha, mahinahon niyang itinaas ang kanyang mga mata. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay ngumiti ng bahagya at mahiwaga. Sumabay ka na lang. Pumunta ka sa kabisera para sa isang nakatakdang kasal. Maaaring ito na ang iyong pagkakataon upang baguhin ang lahat. Si Lord Arthur ng Stirling Manor ay isang lalaking may pambihirang talento. Kung sasamantalahin mo ang pagkakataong ito ay mas mabuti pa ng 100 beses kaysa umasa kay Julian. Nanatili akong nakatayong manhid, parang nawalan ako ng lakas, kaya sa kanyang paningin, wala akong iba, kundi isang piyong pinaglalaruan. Isang kasangkapan para sa kanyang sariling pakinabang. Ang hanging gabi ay humampas sa patio, nagpapalipad ng mga tuyong dahon, at pinalamig ang huling kislap ng aking pag-asa. Tiningnan ko si Edward, sa kanyang mga matang malalim at di malirip, at bigla kong naunawaan na sa pamilyang Vance, walang sinumang tunay na magtatanggol sa akin. Ang tanging maaasahan ko ay ang aking sarili. Kinaumagahan, kasabay ng pagbubukang liwayway, ginising ako sa higaan ng isang utusan. Nagpadala ng mensahe si Beatrice na inuutusan akong pumunta kaagad sa dambana ng pamilya na sinasabing may mahalagang anunsyo. Kinabog ang dibdib ko at nakaramdam ako ng pangamba sa kanyang mga balak, ngunit wala akong magawa kundi maghanda, magsuot ng payak at simpleng damit, at tumungo sa dambana. Sa loob ng dambana, pumailan lang ang usok ng sandalwood at ang mga placard ng alaala ay maayos na nakaayos sa altar, taimtim at maringal. Nakatayo si Beatrice sa harap ng mga placard. Nakasuot ng paldang brocade na may bordang mga pionis na gintong sinulid. Nakasuot ng gintong perlas na ipit. Talagang mukhang mataas na ginang ng bahay. Nang makita niyang pumasok ako, una siyang nagpakawala ng malamig na singhal. Pagkatapos ay naglinis ng lalamunan. Ang kanyang boses ay kasing tulis ng kutsilyo na pumutol sa katahimikan ng dambana. Dahil hindi ka gusto ni Lord Julian, kailangan mong pumasok sa isang nakatakdang kasal. Clara, huwag mong sisihin ang iba. Ikaw lang ang may sisihin sa iyong malas. Sa hindi mo pagwawagi sa puso ni Lord Julian. Pagkasabi niya nito, ang mga miyembro ng Angkan Carter sa dambana ay nagkagulo. Nagtipon-tipon sila sa maliliit na grupo. Nagtuturo at nagbubulungan tungkol sa akin. Ang kanilang bulungan ay parang mga lamok na umaugong sa aking mga tainga. Anak ng Kirida ay ganyan talaga. At naglakas loob siyang mangarap kay Lord Julian. Wala siya sa kanyang antas. Tama, si Lord Julian ay mas pipiliin pa si Sylvia kaysa sa kanya. Narinig ko na si Lord Arthur ng Stirling Manor ay may marahas na ugali. Walang babaeng maharlika sa kabisera ang gustong pakasalan siya. Kapag pinakasalan niya ito, mahihirapan siya. Kumuyom ang aking mga kamao, at ang aking mga kuko ay tumagos ng malalim sa aking mga palad. Ang sakit ay halos magpaiyak sa akin. Ngunit alam kong hindi ako maaaring umiyak. Kapag umiyak ako, iyon mismo ang gusto ni Beatrice. Itinuwid ko ang aking likod at nagbigay ng malamig na tingin sa mga kapamilyang nagchichismisan. Sa isang tingin ko, tumahimik sila pero patuloy pa rin silang sumisilip sa akin. Nang gabing iyon, talagang pumunta si Sylvia. Pumasok siya nakasuot ng bagong aqua na sutla na damit. May perlas na ipit na ibinigay ni Julian sa kanya at peking ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ko pagkapasok pa lang niya at sinabing may peking sama ng loob. Clara, hindi ko talaga intensyong nakawin ang fiancé mo. Pakisuyong wag kang magalit sa akin. Ngunit ang pagmamayabang sa kanyang mga mata ay nagningas na parang apoy na nagpapaso sa akin. Bawat salitang sinabi niya ay pagmamayabang kung paano siya ngayon ang pinakamamahal ni Lord Julian. Binanggit pa niya lahat ng ginawa ni Julian para sa kanya kahapon. Bawat salita ay tumusok mismo sa puso ko. Pinigilan ko ang galit ko. At habang pinapanood ang kanyang pagpapanggap, nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam. Pagkaalis niya, diretso akong bumalik sa kwarto ko at mariing isinara ang pinto. Habang lumalalim ang gabi, sa liwanag ng buwan na sumasala sa bintana, nagsimula akong mag-empake. Binalot ko ang pilak na ipit ng buhok ng nanay ko ng maingat at inilagay sa ilalim ng aking balutan. Iyon lang ang tanging alaala ng nanay ko. Pagkatapos, inilabas ko ang jade pendant na itinago ko. Ang jade pendant ay gawa sa puting jade, may nakaukit na kalahating phoenix dito at isang bahagyang gasgas sa gilid. Noong 7 taong gulang ako, matapos akong iwan ni Beatrice sa lansangan, isang lalaking hindi ko kilala ang nagbigay nito sa akin. Binilhan niya ako ng sugar cake, isinama ako pabalik sa mga Vance, at ipinasok ang jade pendant na ito sa kamay ko bago siya umalis. Sinabi niya, kung sakaling magkaproblema ka, dalhin mo ito sa capital at hanapin mo ako. Sa lahat ng mga taon na ito, iniingatan ko ito. Bilang pag-asa kong magpatuloy, isiniksik ko rin ang ledger na palihim kong kinopya mula sa tanggapan ng accounting ng mga Vance sa aking balutan. Iyon ang tiket ko para sa bagong simula. Tiningnan ko ang madilim na gabi, ngunit desidido na ako. Pagpunta sa capital ngayong pagkakataon, hindi ko nahahayaang apihin ako ulit. Ang utang ng mga Vance sa akin, ang utang ni Beatrice sa akin, makukuha ko lahat, bawat piraso nito. Madilim pa noon, ang gabi ay makapal na parang itim na tinta. Dala ko sa likod ang nakaimpake kong bag, palihim na lumalabas sa sarili naming looban.
Ang pintuan sa likod ng mga vans ay naiwang bahagyang nakabukas. Bihirang gamitin sa mga karaniwang araw. Ilang matatandang katulong lang ang nagwawalis sa malapit. Ibinaba ko ng husto ang aking sombrero. Ang mga hakbang ko'y gaanong-gaano hanggat kaya. Dumampi ang malamig na hangin sa aking mga pisngi. Nakakapangilabot na lamig. Ngunit halos hindi ko ito naramdaman. Isang iniisip lang ako, makaalis. Umalis sa lugar na ito. Lugar ng kahihiyan at paghamak. Hindi pa ako nakakalayo sa likod ng pinto nang marinig ko sa likuran ko ang tunog ng nagmamadaling mga yapak. Lumingon ako. Iyon pala ang katulong sa kwarto ko. Hingal na hingal siya sa pagtakbo. Puno ng pagkabahala ang kanyang mukha. Miss Clara, paanong aalis ka na lang? Kapag nalaman ni Lord Julian, tiyak na magagalit siya. Kinawayan ko siya at bumulong. Huwag kang umingay. Magkunwari ka na lang na hindi mo ako nakita. May gusto pang sabihin ng katulong, ngunit nakatalikod na ako. Mabilis na nawala sa hamog ng umaga. Nagmamadaling bumalik ang katulong sa Thorn Manor upang mag-ulat. Noon, kasama ni Julian si Sylvia na nagsasaya sa mga plum blossom sa hardin. Nakinig siya sa sinabi ng katulong at ngumiti na lang ng walang pakialam. Saka kinurot ang pisngi ni Sylvia. Nag-aalboroto lang si Clara. Sa ilang araw, kapag kumalma na siya, babalik din siya. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagbigkas ng tula kasama si Sylvia na sobrang saya nila. Kinagabihan lamang, nang maalala ni Julian, napadalhan ako ng merienda. Kaya nagpadala siya ng tao sa mga vans para kamustahin ako. Bumalik ang utusan at nagulat na wala na ako. At kinuha ang alaala ng aking ina. Noon sa kasawakas na pagtantong may mali, narinig din niya na nagpa siya na si Beatrice na ipadala ako sa kabisera para sa nakatakdang kasal. Noon niya naunawaan kung ano ang kahulugan ng orchid note sa akin. Ito'y ang tanging tsansa kong makatakas sa kapalaran ng anak ng isang kerida. Agad nagbago ang ekspresyon niya. Galit na galit niyang sinakyan ang kabayo papunta sa hasyenda ng mga vans. Ang itim niyang kapa ay kumakaway sa hangin. Bigla siyang pumasok sa bulwagan ng mga vans. Hinampas ang mesa at mariing tinanong si Beatrice, "Nasaan si Clara?" Kalmadong humigop si Beatrice ng tsaa at malamig na sumagot, "Pumunta na siya sa kabisera para sa nakatakdang kasal." Siyempre, inaasahan mo bang mananatili siya sa mga vans at panoorin ang paglalandian ninyo ni Sylvia? Nang marinig ito, si Julian ay galit na galit. Kumikibot ang mga sintido, pero wala siyang magawa. Agad niyang iniutos na ang lahat ng tawiran ng lansya at mga daang lupa sa Rivertown ay harangin at nangakong hahanapin ako. Ang mga Thorn ay nagpakilos ng lahat ng kanilang mga tauhan na binaligtad ang Rivertown. Ang mga bangkero sa lansya ay paulit-ulit na inusisa at maging ang mga dumaraang karaban ng mga mangangalakal ay masusing hinalughog. Mga checkpoints sa mga daang lupa ay sunod-sunod na itinayo. Ang mga sundalong may nakabunot na espada ay maingat na sinuri ang bawat dumadaan. Ngunit hindi nila alam, nakihalo na ako sa isang karaban ng mga mangangalakal na patungong Hilaga at umalis sa lungsod. Nakatayo si Julian sa tawiran, nakatitig sa malawak na ilog. Ginulo ng hangin sa ilog ang kanyang buhok. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng takot ang kanyang mukha. Marahil hindi niya inakala na kaya kong maging ganito kawalang awa. Hindi man lang nag-iwan ng paalam. Nagpalit ako ng magaspang na damit panlalaki. Itinali ko ang buhok ko sa isang simpleng bon at nagpahid pa ako ng abo sa mukha ko. Saka nakihalubilo sa karaban ng mga mangangalakal. Mukhang-mukha akong isang batang lalaking baguhan at ang mga tao sa karaban, karamihan ay mga bihasang manlalakbay, ay magiliw at mapagbigay. Nang makita nilang bata pa ako at nag-iisa, madalas nilang inaalagaan ako, na ibinabahagi ang kanilang pagkain at tubig. Medyo maayos naman ang biyahe. Ngunit sa Rivertown Ferry, hinarang kami ng mga humahabol sa mga Thorn na humaharang sa aming daan. Ang mga humahabol ay nakasakay sa matatangkad na kabayo, nagwawasiwas ng mahahabang kutsilyo, at pinalibutan ang karaban. Bumulyaw ang pinuno. Lahat tumigil! Hanapin ng maigi! Hanapin si Miss Vance, anuman ang mangyari, at pagkasabi niya, sumugod ang mga humahabol sa karaban. Magaspang na hinalughog ang mga bag ng lahat. Mabilis ang tibok ng puso ko. Automatikong umatras ako sa likod ng mga tao. Ngunit may isang humahabol na matalas ang mata na nakapansin sa akin. Sumisigaw, "Nandito siya!" na nagpalingon ng maraming mata sa akin. Bago pa man ako makakilos, narinig ko ang mabilis na pagyabag ng mga kabayo na papalapit mula sa malayo. Nang lumapit si Julian sakay ng kabayo, na nakasuot ng maitim na brokadang damit, bahagyang magulo ang kanyang buhok dahil sa hangin, at ang kanyang mukha ay pagod sa paglalakbay. Bumaba siya sa kabayo at sinunggaban ang aking pulso nang napakalakas na halos madurog ang mga buto ko. Desperado ang kanyang mga mata. Bakit ka umalis? "Clara, ano bang ginagawa mo?" tanong niya habang pinalaya ko ang aking kamay at umatras ako. Tinitigan ko siya ng malamig, nakasilaw ang araw. Napapikit ako ng bahagya, saka ko sinabi, salita sa salita, "Mula nang ibigay mo ang orchid note kay Sylvia, wala na akong lugar sa Rivertown." Tiningnan ko siya, na may pagkadismaya sa aking mga mata. "Alam mo ba, na ang orchid note, ang tanging pagkakataon ko, para makatakas, sa pagiging piyon, sa kanilang laro? Para lang mapangiti si Sylvia, dinurog mo ang pag-asa ko ng pira-piraso." Natigilan si Julian.
Ibinuka niya ang kanyang bibig, parang may sasabihin, pero walang salitang lumabas. Habang nagtititigan kami, sa malayo, umalingaw-ngaw ang matatag na yabag ng kabayo. Dumagundong ang mga tambol at agong, kumakaway ang mga watawat, at lumitaw ang isang engranding prosesyon. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaking nakasuot ng telang brocade, na may malubhang ekspresyon, si Mr. Carson, ang katiwala ng Sterling Manor. Natigilan ang puso ko. Bago pa ako makakilos, lumapit ang lalaki. Dumagundong ang boses niya na umalingaw-ngaw sa buong daungan. Sa utos ni Lord Arthur, Ihahatid namin si Miss Clara Vance. Sa kabisera para sa kanyang kasal. namutla ang mukha ni Julian. Nagkuyom siya ng mga kamao. Desperado na pigilan sila. Pero ang mga sundalo sa likod ni Mr. Carson hinarang siya. Mas marami sila. Kahit nag-aatubili siya, napanood niya na lang ako habang sumasakay sa barko ng Duke. Mula sa kalapit na Sterling Manor, dahan-dahang lumayo ang barko. Tumayo ako sa harap ng barko, habang pinapanood ko si Julian na lumiliit. Isang alon ng kaginhawaan ang dumaan sa akin. Ginulo ng simoy ng ilog ang aking buhok, na may dalang mahinang amoy ng tubig. Habang naglalaho ang river town sa malayo, bulong ko sa sarili ko. Paalam, aking nakaraan. Sa sandaling tumuntong ako sa barko ng Duke, lubos akong nagulat. Tila nanigas ang mga paa ko. Napakaganda ng dekorasyon ng kabina. Higit pa ito sa inaasahan ko. Ang inukit na kahoy sa mesa ay paborito ko noong bata pa ako. Iyon ay isang maliit na kuneho. Ang brokadang kumot sa kama ay may burda na lotus. Iyon ay isang bagay na pinakiusapan ko ang nanay ko. Naturuan akong magburda. Kahit ang batingting sa bintana ay ang paborito kong uri noong bata pa ako. Kapag umihip ang hangin, gumagawa ito ng malinaw at kaaya-ayang tunog. Nakatulala ako sa lahat. Puno ng mga tanong ang isip ko. Lumapit si G. Carson na may ngiti. Nang makita akong ganito, ay matiyaga niyang ipinaliwanag na si Lord Arthur ay espesyal na inayos ang lahat ng ito. Sinabi ni Lord Arthur na si Miss Clara ay may mahabang paglalakbay at dapat maging komportable dito. Magalang ang kanyang tono at may bahid ng init sa kanyang mga mata. Lubos akong naguguluhan at nasabi ko kay G. Carson na hindi ko pa nakikilala si Lord Arthur at nagtaka ako kung paano niya nalaman ang mga gusto ko. Ngunit ngumiti lang si G. Carson at sa halip na sumagot ay sinabi lang na si Lord Arthur ay may mga dahilan at hindi na kailangang mag-usisa. Habang naglalayag ang bangka sa ilog, tahimik ang hangin at payapa ang tubig. Sumandal ako sa bintana, pinagmamasdan ang tanawin sa magkabilang pampang na dahan-dahang lumalayo. Ang tubig ng ilog ay kulay esmeralda, at ang mga willow sa pampang ay nagkakaroon ng mga bagong usbong. Umindayog sa simoy ng hangin, isang napakasiglang tanawin. Pero sa loob, magulo ang isip ko. Takang-taka ako kay Arthur. Anong klaseng tao ba talaga siya? Bakit siya magmamalasakit ng husto sa isang taong na hindi pa niya nakikilala? Hindi nagtagal. Narinig ko ang ingay sa kubyerta. Lumabas ako sa kubyerta at sinundan ko ang tingin ng lahat. Sa malayo, sa ilog, ilang mga barko ay mabilis na papalapit sa amin. Sa nangungunang barko, may nakatayong pamilyar na tao. Si Julian iyon. Nakatayo siya sa harap ng barko, nakasuot ng maitim na balabal na brokada. Sumisigaw siya sa akin. Clara, bumalik ka. Mali ako. Babawiin ko ang tala ng orkidyas. Papakasalan kita. Paos ang boses niya, puno ng matinding panghihinayang. Umalingaw-ngaw ito sa ilog. Hindi ako lumingon. Tumitig lang ako sa unahan. Nakita iyon ni G. Carson at nagbigay hudyat sa armada sa likuran. Hindi nagtagal, ilang mga barkong pandigma na may watawat ng Sterling Manor ay naglayag papalabas. Hinarang nila ang armada ni Julian. Sumigaw ang komandante ng hukbong dagat kay Julian. Panginoong Julian, ito ang barko ng Duke ng Sterling Manor. Mangyaring bumalik na kayo. Huwag kayong magkamali. Tiningnan ni Julian ang mga barkong pandigma na humaharang sa kanya. Namumutla siya sa galit, ngunit wala siyang magawa. Ang tanging magagawa niya ay manood habang ang barko ng Duke ay lalong lumalayo. Paliliit ng paliliit. Nang mawala ang barko ng Duke sa paningin, Julian ay nagpakita ng pagkataranta sa unang pagkakataon. Sinigawan niya ang mga tauhan niya upang mag-imbestiga. At alamin ang lahat tungkol kay Arthur Sterling. Gusto kong malaman kung bakit niya sinusubukang nakawin ang mga tao ko. Ang boses niya ay puno ng pait at galit at umalingaw-ngaw sa ilog ng mahabang panahon. Pagkatapos maglayag ng ilang araw, dumaong kami sa isang timog na bayan para mag-imbak ng paninda. Ang bayan ay itinayo sa tabi ng tubig. May mga landas na batong-bato na liku-liko at paikot-ikot. Mga bahay na puti ang dingding at madilim na baldosa sa magkabilang gilid. At mga pulang parol na nakabitin sa ilalim ng mga bubong na nagbibigay ng masigla at payapang tanawin. Pumunta ako sa Pampang upang maglibot. Naisip kong mag-uwi ng mga lokal na espesyalidad para kay Arthur sa kabisera. Nang marating ko ang isang panaderya, may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Lumingon ako at nakita si G. Walker, isang matandang kakilala mula sa Rivertown Merchant Guild. Nagulat siya noong una. Pagkatapos ay mabilis na lumapit sa akin at ibinaba ang boses, sinasabing, "Miss Vance, anong ginagawa mo rito?" Kung saan ngumiti lang ako at hindi masyadong nagsalita, nagtatanong lang kung kumusta siya. Bumuntong hininga si G. Walker. Lumapit at bumulong. Pagkatapos mong umalis, nakaangat na si Sylvia. Kumikilos siya na parang siya na ang magiging senyora ng tahanan ng Thorn
at naglalakad ng mayabang sa Rivertown. Hindi lang niya kinuha ang ilang mga gawain ng mga Thorn, madalas din siyang dumadalo sa mga piging ng Merchant Guild, nagbibigay ng mapanlait na mga komento na ikaw ay hindi karapat-dapat kay Lord Julian. Sabi niya alam mo na hindi ka karapat-dapat kay Lord Julian, kaya tumakas ka papuntang kabisera para sa isang nakaayos na kasal. Ngunit ngumiti lang ako ng bahagya, hindi man lang ako naapektuhan. Habang lalong nagpapasikat si Sylvia, lalong nagpapakita na wala siyang tiwala sa sarili. May gusto pang sabihin si Mr. Walker, pero pinaalis ko na lang siya, sinabing may mga gagawin pa ako, at tumalikod na para umalis. Pagbalik sa bangka, may nakita akong isang kahong pelus, na matagal nang nakalimutan, na ibinigay sa akin ni Julian. At sa loob ay ang lahat ng mga bagay na ibinigay niya sa akin sa mga nagdaang taon. Dinala ko ang kahon sa rehas, kung saan malakas ang hangin sa ilog. Napalakas ng palakas ang ihip sa aking mga kasuotan. At habang nakatitig ako sa mga laman ng kahon, bawat isa'y nagpapabalik ng mga alaala. Ang mga matatamis na sandaling iyon mula sa nakaraan. Ngayon ay parang mapait na pangungutya. Huminga ako ng malalim at inihagis ko ang lahat mula sa kahon patungo sa ilog, isa-isa, at habang pinapanood kong lumulubog sa tubig, nakaramdam ako ng gaan. Parang may mabigat na tinanggal sa akin dahil alam kong nasa likod ko na ang nakaraan. Hahayaan ko na lang itong lumutang kasama ng agos. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, hindi mapakali, hanggang sa ilabas ko ang lumang jade pendant na laging nasa akin. At habang sinusundan ng aking mga daliri ang mga disenyo nito, ang lamig nito ay tumagos sa aking mga daliri. Ngunit nagbigay ito sa akin ng kakaibang init. Naalala ko noong bata pa ako na iniwan ako ni Beatrice sa kalye, kung saan umiyak ako ng todo, ngunit walang kahit na sinumang tumingin sa akin, at sa mismong oras na sobrang desperado na ako, may lumitaw na kakaibang batang lalaki, na lumuhod at inabutan ako ng matamis na tinapay, idinikit ang jade pendant sa aking palad para pakalmahin ako. Sinabi niya, "Bata, huwag kang umiyak," at ihahatid daw niya ako sa bahay. Malumanay ang boses niya, at mainit ang kanyang mga mata, ang tanging liwanag sa madilim kong pagkabata. Ngayon, ang liwanag ng buwan ay pumasok sa bintana papunta sa jade pendant na nagbibigay ng mahinang kinang. At habang hinahawakan ko ito ng mahigpit, bumalot sa akin ang isang alon ng init. Dahil alam kong anuman ang dumating sa hinaharap, mabubuhay pa rin ako, para kay nanay. At para sa batang lalaki, na minsan ay nagligtas sa akin. Hindi ako basta-basta bibitawan ni Julian. Nang una siya sa paghahanap sa tabing ilog, ang kanyang mga barko ay nagtawid sa ilog. Hinahabol niya ako mula Rivertown hanggang Golden Hill. Ngunit hindi man lang niya nakita ang barko ng Duke. Natatakpan ng hamog ang ilog. Walang katapusan, kahit gaano siya kalakas sumigaw, walang sumasagot sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, sa wakas ay sumuko na si Julian. Naglakad siya ng mabigat pabalik sa mansyon ng Thorn. Sa mismong sandaling tumuntong siya sa tarangkahan, nakasalubong niya si Sylvia, na nakasuot ng isa sa mga luma kong damit, nakaupo sa patio, at hinahangaan ng mga bulaklak. Ito ay isang rosas na damit na seda, na tinahi ng nanay ko para sa inang 6 kong kaarawan. Iyon din, ang paborito kong damit. Nang makita ni Sylvia ang pagbabalik niya, mabilis siyang tumayo, at mahinhin na lumapit sa kanya. May hawak na tasa ng mainit na tsaa. "Lord Julian, nakabalik ka. Pagod? Nagtimpla ako ng mainit na tsaa para sa'yo. Uminom ka para mainitan." Tiningnan ni Julian ang damit na seda sa kanya, at nakaramdam lamang siya ng inis. Ang damit na iyon sa kanya, kahit paano niya ito tingnan, talagang mali ang dating. Mas bagay nga iyon sa akin. Ikinaway niya ang kamay, at naiinip na sinabi, Alisin mo yan. Ayaw kong makita iyon. namutla ang mukha ni Sylvia. May kislap ng sama ng loob sa kanyang mga mata, pero pinilit niyang manatiling kalmado, at inabot ang tsaa sa kanya. Itinumba ni Julian ang tasa sa kamay niya. Nagsaboy ang mainit na tsaa kay Sylvia. Ngunit hindi siya nangahas na umimik, at tahimik na umiyak na lamang. Alam ni Sylvia kung ano ang iniisip ni Julian, at alam niyang ako pa rin ang iniisip nito. Sumiklab ang selos sa kanyang puso. Lihim siyang nagpadala ng mga tao sa kabisera upang magpalaganap ng mga chismis, na nagsasabing, "Ako ay isang itinakwil na anak na pinalayas ng mga Vance," nagsasabing ako ay isang babaeng mababa ang asal at gusto ko lamang kumapit sa mga makapangyarihan, kaya ako mismo ang humingi ng isang nakaayos na kasal sa mansyon ng Sterling. Naisip niya na kung sisirain niya ang reputasyon ko, iiwan ako ni Arthur. Babalik sa kanya si Julian, na nagmamakaawa. Samantala, sa barko ng Duke, hindi ko maalis sa isip ko ang mga Vance. Sa aking mga bakanting oras, lihim kong pinag-aaralan ang guild ledger na dinala ko mula sa ari-arian ng mga Vance. Bawat tala sa ledger ay nagtala ng mga transaksyon ng mga Vance. Kung saan may mga kakulangan, kung saan may mga pagtatakip, nakikita ko ang lahat ng lubos na malinaw. Lihim akong nagbabalak na kapag makarating ako sa kabisera, magtatatag muna ako ng isang pundasyon, at saka dahan-dahang magplano upang bawiin ang iniwan sa akin ng aking ina. At gagawin kong si Beatrice, at lahat ng humadlang sa akin ay magbayad. Ang simoy ng ilog ay pumasok sa bintana, na may dalang mahinang amoy ng tinta. Tiningnan ko ang ledger, ang mga siksik na sulat, at lalo pang tumibay ang aking determinasyon. Alam kong mahaba ang daan sa unahan,
puno ng kawalan ng katiyakan at mga hamon, ngunit hindi ako uurong. Gagamitin ko ang aking sariling mga kamay upang gumawa ng lugar para sa aking sarili. Ang barko ng Duke ay dumaong sa Golden Hill Pier para sa mga panustos. Ang Golden Hill ay isang malaking lungsod sa timog. Ang daungan ay puno ng mga gawain. Dumadaan ang mga karwahe at kabayo. Nagkakagulo ang mga boses sa karamihan. Pumunta ako sa Pampang upang maglibot. Gusto kong tikman ang sikat na matatamis na pastel ng Golden Hill. Kararating ko lang sa isang tindahan ng pastel. Nang maamoy ko ang napakasarap na amoy ng mga matatamis na pastel, malapit na sana akong bumili. Nang may humarang sa aking daan, tumingala ako. At iyon ang personal na alalay ni Julian. Nakasuot siya ng kulay abong balabal na tela. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok. Tiyak na hinabol niya ako hanggang dito. Tiningnan niya ako at seryosong sinabi, "Bini-bini, nagsisisi si Lord Julian." Sabi niya handa siyang ibigay ang kalahati ng ari-arian ng Thorn Manor bilang bigay kaya. Pakisuyong bumalik sa Rivertown. Sinabi rin ni Lord Julian na ikakasal siya sa iyo nang may buong seremonya at gagawin kang nag-iisang ginang ng mga Thorn. Tiningnan ko siya at ngumiti ng bahagya. Pagkatapos ay umiling ako. Tapos na yun! Bumalik ka at sabihin kay Julian na wala ng pagkakataon para sa atin. Naalala ko ang kahihiyan sa Royal Floral Banquet. Naalala ko ang pagtatangi niya kay Sylvia. Naalala ang mga walang kabuluhang salita niya. Ito'y isang kaugalian lamang. Ang naramdaman ko'y matinding pagkadismaya. May gusto pang sabihin ang alalay, ngunit nakatalikod na ako at mabilis na naglakad papunta sa daungan. Hindi ko na nais ang anumang pakikisangkot kay Julian. Hayaan na ang nakaraan. Pagbalik ko sa barko, kakapasok ko lang sa kabina nang makakita ako ng sulat sa mesa. Ang sobre ay payak, walang pirma. Sa kanang ibabang sulok lamang ay may maliit na iginuhit na orkidyas. Binuksan ko ito. Ang sulat sa loob ay gawa sa pinong silk parch. Ang sulat kamay ay maganda at matatag. Ang mga guhit ay matutulis ngunit may kalambutan. Ang sabi lamang ng sulat, manirahan sa kabisera ayon sa iyong nais. Ang lagda ay nagsasabi, Arthur Sterling. Walang anumang pilitan, walang mga formalidad. Tanging ang 7 payak na salitang ito. Ngunit may pinukaw ito sa aking puso. Hinawakan ko ang sulat. Tungkol kay Lord Arthur na hindi ko pa nakikilala. Lalo akong naging mausisa. Anong klaseng tao siya? Bakit niya sasabihin ang mga ganoon? Wala ba talaga siyang pakialam sa nakaraan ko? O may iba ba siyang motibo? Tinupi ko ang sulat. Maingat, inilagay ko ito sa aking panloob na bulsa. Dahan-dahang umalis ang barko sa Golden Hill Pier, patungo sa kabisera. Hinipa ng simoy ng ilog ang aking mukha. Bit-bit ang isang bahagyang hamog. Tumayo ako sa unahan ng barko, nakatingin sa malayo. Puno ng pananabik ang aking puso. Marahil ang kabisera ang magiging simula ng isang bagong buhay para sa akin. Makalipas ang ilang araw, ang barko ng Duke sa wakas ay dumating sa Capital Pier. Nakatayo ako sa unahan ng barko, habang pinagmamasdan ang dami ng tao sa pier. Medyo kinakabahan. Sa sandaling iyon, may nakita akong tao. Nakasuot siya ng puting-puting damit na brocade, may sinturong jade sa baywang, nakatindig ng tuwid tulad ng pino. Ang kanyang mukha ay mainit tulad ng jade. Ang kanyang mga kilay at mata ay may kaunting talas. Ngunit hindi kulang sa lambing. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang kanyang mga kilay at mata ay katulad lang ng sa batang lalaki na nagligtas sa akin noong bata pa ako. Sobrang magkatulad. Tumibok ng malakas ang puso ko. Nagtinginan ako sa kanya ng blanko. Nakalimutang kumilos ang mga paa ko. Lumakad siya ng may matatag na mga hakbang, lumapit sa harapan ko, at tumango ng bahagya. Miss Vance, mahaba ang iyong paglalakbay. Ako si Arthur. Ang boses niya ay mahina at kaaya-aya, parang malinaw na bukal na dumadaloy sa mga bato, na nagpapagaan ng pakiramdam. Nabalik ako sa realidad, at mabilis na yumuko. Pagbati, Ginoong Arthur, kumaway si Arthur. Sinanyasan akong wag masyadong formal. Wika niya nang walang pakialam. Handa na ang villa. Sumama ka sa akin. Sinundan ko siya papasok sa karwahe. Hindi nagtagal, huminto ito sa harap ng isang magandang villa. Sa tarangkahan ng villa ay may nakasabit na plaka na may nakasulat na Moonlit Pavilion. Inakay ako ni Arthur papasok sa villa. Ang bakuran ay puno ng mga halaman at bulaklak at may maliit na lawa. May mga isdang pandekorasyon na masayang lumalangoy. Inutusan ni Arthur ang mga katulong. Alagaan ninyo ng mabuti si Miss Clara at huwag makialam sa mga kilos niya. Ang mga katulong ay magalang na tumango at umalis. Muling sinabi ni Arthur sa akin, lahat dito ay sa iyo nang gagamitin ayon sa gusto mo. Kung kailangan mo ng anuman, magtanong ka lang. Pagkasabi noon, tumalikod siya at umalis. Pinagmasdan ko ang kanyang paalis na likuran. Lumalaki ang aking pag-usisa. Itong si Arthur ay tila ganap na naiiba sa kung ano ang inaakala ko. Nang gabing iyon, umupo ako sa may bintana. Nakatingin sa liwanag ng buwan sa labas, ang isip ko ay magulo. Ako kinuha ko ang lumang jade na kuwintas na nakatago malapit sa aking balat. Ang aking mga daliri ay sumusunod sa mga disenyo nito. Kinabukasan pagkatapos kong lumipat sa Moonlit Pavilion, may ipinadala si Arthur para magdala ng isang guro sa etiketa. Nakasuot siya ng payak na sutlang damit at may karikta ng kanyang tindig. Pagpasok niya, yumuko siya.
Miss Vance, ipinadala ako para turuan kayo ng etiketa sa kabisera. Mula sa paglalakad at pag-upo hanggang sa mga handaan at pakikipag-usap, gagabayan ko kayo ng detalyado. Tiningnan ko ang makapal na libro ng etiketa na ibinigay niya sa akin. Dahan-dahang hinahaplos ang mga pahina ng aking mga daliri at ngumiti. Salamat sa inyong abala, ma'am, pero malaya lagi ang diwa ko. At hindi ko kayang matutunan ang lahat ng masalimuot na tuntuning iyan. Sana ay pagtiyagaan ninyo ako. Natigilan siya. Saka ngumiti ng marahan. Inaasahan na ni Lord Arthur ito. Kung matututo man kayo o hindi ay nasa inyo na lang. Miss, narito lang ako para tumulong. Naantig ang puso ko sa mga salita niya. Napakatalino ni Arthur. Alam kong sa kabisera, ang pag-asa lamang sa proteksyon ng Sterling Manor ay hindi sasapat. Ang tanging nasa aking mga kamay ang tunay na maaasahan. Pagkatapos kong mag-isip ng mabuti, kusang loob akong pumunta sa opisina ni Arthur. Abala siya sa mga gawaing opisyal, at nang makita niyang pumasok ako, tumingala siya, nagtaas ng kilay. Miss Vance, may kailangan ka ba? Lord Arthur, yumuko ako, at tuwirang sinabi, gusto kong pamahalaan ang tindahan ng seda sa ilalim ng Sterling Manor. Ibinaba ni Arthur ang kanyang pluma. Pinagmasdan ako ng may interes. Oh, marunong ka sa negosyo? Kaunti, sagot ko. Hindi mayabang ni mapagpakumbaba. Noong nasa Rivertown ako, natuto akong mag-ingat ng libro sa tagapagtuos at nakita ko kung paano gumagana ang mga samahan ng mga ngalakal. At alam ko rin na ang tindahan ng seda ng Sterling Manor ay nalulugi ng ilang taon. Sa halip na hayaan itong tambay, bakit hindi ako ang sumubok? Nang marinig ito ni Arthur, nang hindi nagdalawang isip, diretso siyang nag-utos sa isang tao na kunin ang talaan ng tindahan. Sige, sa iyo na ang talaang ito. Ang tindahan ay ganap na nasa mga kamay mo. Hindi mo na kailangang iulat sa akin ang lahat. Niyakap ko ang makapal na talaan at bumalik sa Moonlit Pavilion. Nang gabing iyon, sinipat kong mabuti ang mga numero sa talaan. Siksik ang mga ito, ngunit ilang pahina pa lang, may napansin akong hindi tama. Ang mga presyo ng pagbili ay masyadong mataas kaysa sa mga presyo sa merkado. At hindi tugma ang mga benta sa libro. Mayroon pang ilang malalaking gastos na nakalagay lang bilang mga bilihin, nang walang anumang detalye. Halatang halata na ang tagapamahala ay nakikipagsabwatan sa mga tagalabas at nagsasamantala ng pondo. Tahimik kong itinala ang lahat ng kahina-hinalang tala, isa-isa, at lihim na nagsugo ng dalawang pinagkakatiwalaang utusan sa tindahan para bantayan ang mga kilos ng tagapamahala. Nang tignan ko ang mga ebidensyang nakalap ko, napagpasyahan ko, una, kukunin ko ang kontrol sa tindahan ng seda na ito, makapagtatag ng matibay na kinatatayuan, at pagkatapos ay dahan-dahang magplano ng mga susunod kong hakbang. Kung tutuusin, ako ay hinding-hindi ninais na maging isang piyong itinutulak-tulak muli. Matapos kong malaman ang mga daya ng tagapamahala, pumili ako ng araw na ang tagapamahala ng butik at accountant ay naroroon lahat at dumiretso ako sa tindahan. Ang tagapamahala na si Wright, nang makita ako, isang dalaga, noong una ay nagmataas at nagsalita ng mapanlait. Miss Vance, sa halip na magpakasaya sa Sterling Manor, anong ginagawa mo rito sa ating butik ng seda? Hindi ako nagalit. Inilapag ko lang ang ledger sa mesa at inilibot ang matalim kong tingin sa lahat. Tagapamahala Wright, nandito ako para i-audit ang mga account. Nagbago ang mukha ni tagapamahala Wright, ngunit pinilit niyang kumalma. Napakalinaw ng ledger. Ano ang i-audit? Napakalinaw. Tumawa ako ng malamig. Kinuha ko ang ledger at binasa ko ang mga mali ng paisa-isa. Ang mamahaling seda na binili noong nakaraang buwan, ang presyo sa merkado ay $50 bawat rolyo. Itinala mo na $80. Saan napunta ang dagdag na $30? Gayon din, ang gastos na ito na $500 ay walang detalye at walang resibo. Sabihin mo sa akin kung ano ang binili. Namutla ang mukha ni tagapamahala Wright. Gusto niyang makipagtalo. Ngunit, hindi siya nakapagsalita. Pagkatapos ay inilabas ko ang mga ebidensyang nakalap ng mga alila sa harap ng lahat. Mga resibo na nagpapakita na si tagapamahala Wright ay lihim na nagbenta ng mamahaling seda ng butik sa mga labas na tindahan ng tela sa mababang presyo para sa kanyang sariling kita. Tagapamahala Wright, malamig kong sabi. Nakipagsabwatan ka sa mga tagalabas upang magmalbersa at pinsalain ang interes ng Sterling Manor. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Si tagapamahala Wright ay bumagsak sa kanyang mga tuhod ng may kalabog at nagmakaawa. Miss Vance, maawa ka sa akin. Nagpakatanga ako saglit. Sa harap ng lahat, inihayag ko na si tagapamahala Wright ay tinanggal at iniimbestigahan at nagtakda ako ng mga bagong alituntunin, walang pagnanakaw. Ang lahat ng account ay dapat may 3 kopya na ang tagapamahala, tagatuos, at ang Sterling Manor ay may tig-1 kopya. Matapos kong ayusin iyon, sinimulan kong baguhin ang estratiya ng negosyo ng butik ng seda. Ang mga maharlikang babae ng kabisera ay pinahahalagahan ang pagiging kakaiba, kaya nakatuon ako sa pagpapasadya ng mamahaling seda. Personal kong sinusubaybayan ang lahat mula sa mga disenyo hanggang sa mga estilo. Makalipas ang ilang araw, nagdala si Mr. Carson ng isang kahong pelos. Nakangiting sabi niya, Miss Vance, ito ay espesyal na ipinadala sa utos ni Lord Arthur. Sabi niya ito ay mga mamahaling disenyo ng seda na maaaring makatulong sa iyo.
Binuksan ko ang kahong pelos. Sa loob ay may mga guhit na disenyo, napakaganda, at natatangi, mga istilong hindi pa nakikita sa iba. Isa sa mga ito, isang disenyong lotus, ay eksaktong kapareho ng disenyo sa paborito kong damit noong bata ako. Talagang magkapareho. Naantig ang aking puso, ngunit hindi ako gumawa ng eksena. Inutusan ko na lang ang manggagawa na magmadali sa paggawa ng bagong damit ayon sa disenyo. Sa mga natatanging disenyong ito, at mahusay na pagkakagawa, sa loob lamang ng isang buwan, ang butik ng seda ay bumalik sa kita mula sa lugi. Ang mga mararangyang babae ng mataas na lipunan ay nagsidatingan, partikular na nagtatanong para sa mga mamahaling disenyo ni Clara. Ang pangalan ko ay unti-unting kumalat sa buong kabisera. Ay, abala ako sa negosyo ng silk boutique. Si G. Carson ay biglang dumating nang nagmamadali para mag-ulat. Miss Vance, si Lord Julian mula sa Rivertown Waterway Guild ay nasa kabisera. Siya ay nagkakampo sa labas ng Sterling Manor sa loob ng 3 araw at gabi. Nagmamakaawa na makipagkita sa iyo kahit isang beses. Huminto ako sa pananahi. Pagkatapos ay nagpatuloy ako. Gaya ng dati, mahinahon kong sinabi, sabihin mong abala ako, mukhang nababahala si G. Carson. Si Lord Julian ay matigas ang ulo. Sabi niya kung hindi kanya makikita, maghihintay siya roon. Wala na akong sinabi, ibinaba ko lang ang ulo ko, at nagpatuloy sa pagbuburda ng mamahaling disenyo ng seda. Iyon ay nakaraan na. Wala na akong gusto kay Julian kailanman. Nang marinig ni Arthur ang tungkol dito, pumunta siya sa Sterling Manor sa mga pintuan mismo upang makita si Julian. Maya-maya, ikinwento sa akin ni G. Carson ang tagpo, na may bahid ng tuwa sa kanyang boses. Nang makita ni Lord Julian si Lord Arthur, nagalit siya ng husto, kaya namula ang kanyang mga mata. Sumigaw siya na si Clara ay ang kanyang kababatang kasintahan, na may malalim silang ugnayan, at na ang Royal Floral Banquet ay isang hindi pagkakaunawaan. Kaya ano ang sinabi ni Lord Arthur? Hindi ko napigilang itanong. Ngumiti lang ng bahagya si Lord Arthur at kumontra. Ginaya ni G. Carson ang tono ni Arthur. Kung alam mong hindi pagkakaunawaan iyon, bakit mo ibinigay ang sulat ng orkidya sa ibang tao noon? Ikaw, bilang tagapagmana ng Waterway Guild, paanong hindi mo alam na ang sulat ng orkidya ay isang tanda ng pakikipagtipan? Akala mo lang na si Miss Vance ay mananatili sa tabi mo kahit ano pa man? Kaya nangahas kang yurakan ang kanyang damdamin. Ngayon ay kumakapit ka sa kanya, pinapahiya mo lang ang iyong sarili? Naisip ko si Julian na tulala at walang masabi. At ang puso ko ay hindi man lang nagalaw. Sinabi pa ni G. Carson, si Lord Julian ay tumangging umalis. Sinabihan kami ni Lord Arthur na bantayan ang mga pintuan ng Sterling Manor at huwag siyang hayaang mang-istorbo sa iyo. Si Lord Arthur sinabi rin na kung magdudulot pa si Lord Julian ng gulo, palalayasin niya ito sa kabisera ng tuluyan. Tumango ako at mahinang sinabi, nagpapasalamat ako kay Lord Arthur. Pagkatapos, tuluyan ko nang ibinaliwala ang bagay na iyon at inilaan ko ang sarili ko sa negosyo ng silk boutique. Kung tutuusin, imbes na makitungo kay Julian, ang talagang mahalaga sa akin ay kung paano dadalhin ang negosyo ng silk boutique sa mas mataas na antas. Kailangan kong magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang mabawi ang lahat ng sa akin. Ang garden party ng mga babaeng nasa mataas na lipunan. Unang beses ko sa kabisera, ang aking formal na pasinaya. Nagsuot ako ng mamahaling silk gown na sarili kong disenyo sa garden party. Ang laylayang kulay asul lawa ay binurdahan ng mga disenyong lotus. Habang naglalakad ako, umuugoy ang palda, parang tubig bukal ng timog. Sa sandaling pumasok ako sa banquet hall, ang tingin ng lahat ay napunta sa akin. Si Lady Harrington ang unang lumapit, hinawakan ang kamay ko, at pinuri ako ng husto. Miss Vance, talagang napakaganda ng damit na ito. Ang tela at estilo ay parehong mahusay. Saang silk boutique ito ginawa? Ngumiti ako at sumagot. Mula ito sa silk boutique sa ilalim ng Sterling Manor. Hindi ako gaanong bihasa, pero may alam ako sa disenyo. Ganoon ba? Nagliwanag ang mga mata ni Lady Harrington. Kung gayon, kailangan kong umorder ng ilang set. Hindi dapat palampasin ang ganyang kahusayang gawa. Ang ibang mga babae ay nagtipon-tipon din, nagkukwentuhan ng mga papuri sa aking gown. Naglagay sila ng mga pasadyang order ng sunod-sunod. Sinamantala ko ang pagkakataong ipakilala isang set ng alahas at aksesorya. Ang gown ay ipinares sa tugmang jade pendant at hairpin. Biglang sumigla ang negosyo. Kausap ko ang isang babae tungkol sa negosyo, nang bigla akong nakarinig ng mga bulalas. Isang babae, may hawak na rolyo ng mamahaling seda, ay may nakaasim na mukha. Ano itong telang ito? Masyadong magaspang. Hindi ito gaya ng tekstura ng mamahaling seda. Lumubog ang puso ko. Agad akong nagsiyasat. Ang rolyong iyon ng mamahaling seda ay talaga nga mula sa aming silk boutique, ngunit ang tekstura ay talagang ibang-iba sa karaniwan naming ibinebenta. Malinaw na may nakialam nito. Agad akong nag-utos ng investigasyon. Pagkatapos ng pagsusuri, lumalabas na isang empleyado sa silk boutique ay tumanggap ng suhol mula sa isang tagalabas. At habang naghahatid, palihim na ipinagpalit ang tunay na mga paninda sa mga may depekto. Kasunod ng mga bakas, nakapagtatakang napunta ito kay Sylvia. Nakita niyang umuunlad ako sa kabisera at nainggit, kaya nagpadala siya ng tao upang sabotahehin ako, upang sirain ang aking reputasyon. Tiningnan ko ang ebidensya sa aking kamay at ngumisi. Sinisikap na sirain ang reputasyon ko? Hindi ganoon kadali. Inilantad ko ang balak doon mismo.
hinila ko palabas ang clerk at ang isa na sumuhol sa kanya. Pagkatapos, inilabas ko ang tunay na mamahaling seda para ikumpara. Nagpapatunay na ang mga paninda ng aming silk boutique ay hindi ganoon. Nang makita ito, ang mga babae lahat ay kinundena ang kasamaan ng clerk. Lalo pang tumindi ang tiwala nila sa akin. Gayunpaman, hindi ko inilantad si Sylvia. Ang ilang mga utang ay hindi kailangang singilin kaagad. Mas kawili-wiling dahan-dahanin. Ilang araw pagkatapos ng garden party, nakatanggap ako ng liham mula kay Edward. Ito ay nakasulat sa malinis na sulat kamay, ngunit puno ng mga pakana sa pagitan ng mga linya. Clara, ang negosyo ng asin ng mga Vance ay humihina. Minamaltrato ni Beatrice ang mga mangangalakal na nagdudulot ng malawakang mga reklamo. Ngayong nagkaroon ka na ng kapangyarihan sa Sterling Manor, bakit hindi gamitin ang impluensya ni Lord Arthur upang bumalik sa Rivertown at agawin ang kapangyarihan? Ang negosyo ng mga Vance, kung tutuusin, ay dapat manatili sa kamay ng mga Vance. Kung kaya mong kunin ang kapangyarihan, buong-buo kong susuportahan ka. Tiningnan ko ang liham at nakitang talagang balintuna. Alam na alam ko ang mga intensyon ni Edward. Ginagamit lang niya ako para maalis si Beatrice at saka aani siya ng mga pakinabang para sa kanyang sarili. Ngunit hindi ko siya tinanggihan dahil alam kong upang tunay na makaalis sa mga Vance, kailangan ko munang kontrolin ito. Ang utang sa akin ni Beatrice, ang utang sa akin ng mga Vance, kukunin ko ito pabalik, paisa-isa. Kinuha ko ang aking panulat upang sumagot kay Edward sa malinis na sulat kamay. Edward, tama ka ng husto, ngunit hindi pa tamang panahon. Hintayin mong makapagtatag ako ng pundasyon sa kabisera bago gumawa ng anumang plano. Ibinaba ang panulat, tinawag ko ang aking pinagkakatiwalaang tagapaglingkod, at bumalik ka sa Rivertown nang tahimik at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na may hinanakit laban kay Beatrice. Sabihin mo sa kanila na ako, si Clara, ay babalik sa lalong madaling panahon. At saka, alamin mo sa mga nakaraang taon, ang ebidensya ng paglustay ni Beatrice ng pondo mula sa negosyo ng asin. Kung marami, mas mabuti. Ang lalaki ay umalis upang isagawa ang mga utos. Tumayo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa liwanag ng buwan sa labas, na may matatag na tingin. Rivertown, ang mga Vance, si Beatrice, hintayin ninyo ako. Ako ay babalik. Julian sa huli ay sinuhulan. Isang lingkod ng Sterling Manor at palihim na pumasok sa Moonlit Pavilion. Nang makita niya ako, Mukha siyang pagod at pagod. at hindi naahitan, Halos walang bakas ng dating masiglang tagapagmana ng Waterway Guild. Hinawakan niya ang kamay ko. Paos ang boses niya. Nakiusap siya. Clara, bumalik ka sa Rivertown kasama ko. Ha? hihiwalayan ko si Sylvia. Pakasalan kita. Gagawin kitang tanging babae ng sambahayan ng Thorn. Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko, tiningnan ko siya sa mata, at sinabi ko ng paisa-isa. Huli na, Julian. Mula nang ibigay mo ang orchid note kay Sylvia, tapos na tayo. Natulala si Julian. Hula ang mga mata niya, paulit-ulit niyang ibinubulong. Nagkamali ako! Clara, talagang nagkamali ako. Hindi ako dapat naging napakatanga. Hindi ko dapat hinayaan kang magdusa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Pagkakataon, nang uyam ako, sa Royal Floral Banquet sa harap ng lahat, noong nakiusap ako sa iyo para sa orchid note, bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon? Noong ako ay ginigipit ni Beatrice, at kinukutya ng mga miyembro ng Carters, bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon? Alam na alam mo. Kung gaano kahalaga sa akin ang orchid note, ngunit para pasayahin si Sylvia, ginawa mong biro ang aking hinaharap. Ngayon ka lang nagsisi dahil napagtanto mo hindi na ako ang Clara na laging umiikot sa iyo. Hindi makapagsalita si Julian. Umiling-iling lang siya. Nabulag ako noong mga panahong iyon. Patawarin mo na ako, pakiusap, kahit ngayon lang. Nang makita ko siyang ganito, Wala akong naramdaman sa puso ko. noon di, Pumasok si Arthur. inilagay niya ako sa likod niya at malamig na tiningnan si Julian. Lord Julian, pakiusap, magpakita ka ng respeto dahil ang Sterling Manor ay hindi lugar na maaari mong pumasok at lumabas kung kailan mo gusto. Nobya ko na si Clara, wala kang karapatang makialam. Tumingin si Julian kay Arthur at ang paraan ng pagprotekta niya sa akin At nang makita niyang ako'y lubos na umaasa, na nagtatago sa likod ni Arthur, tiningnan niya ako ng wasak. Nanginginig ang kaniyang mga labi, sinubukan niyang magsalita. Ngunit sa huli, walang nasabi. tumalikod siya at umalis. Sa Moonlit Pavilion, nakita agad ni Arthur ang totoong balak ko na makipag-ugnayan ng palihim sa mga mangangalakal ng Rivertown. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, inanyayahan niya akong maglakad sa looban kung saan ang maliwanag na buwan ay nagliliwanag sa mga halaman at bulaklak na nagdulot ng malambot at malapanaginip na liwanag. Umiihip ang mahinang simoy ng hangin na nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak. Bigla niyang sinabi, "Gusto mong bawiin ang sa iyo mula sa mga Vance? Makakatulong ako." Nagulat ako. Lumingon ako sa kanya at nagtanong, "Paano mo nalaman, Lord Arthur?" Napatawa si Arthur at sinabi, "Ang pinagkakatiwalaan mong utusan ay inilagay ko. Ngunit makatitiyak ka, sumusunod lang siya sa mga utos mo, at nagkataon lang na may mga bagay akong nalaman." Natigilan ako saglit, pagkatapos ay nakaramdam ako ng ginhawa dahil sa mga kakayahan ni Arthur. Madali para sa kanya na malaman ang kinaroroonan ko. Ang
handaang sabihin sa akin ito ay isang tunay na katapatan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay mahinahon ngunit matatag. Sinabi niyang maibibigay niya sa akin ang mga koneksyon at kayamanan. Ngunit hindi siya makikialam sa mga desisyon ko dahil ang mga usapin ng mga Vance ay dapat akong magpasya sa huli. Napatahimik ako sa kanyang mga salita dahil alam ko ang mga kakayahan ni Arthur at na sa kanyang tulong, makakaiwas ako sa maraming gulo. Ngunit naunawaan ko rin na ang mga ibinibigay sa iyo ng iba sa huli ay hindi mapagkakatiwalaan. Si Arthur, tila nababasa ang aking mga iniisip, ngumiti at tinawag akong matalino habang naglabas siya ng isang piraso ng papel at iniabot ito sa akin. Kinuha ko ito at nakita ko na ito ay isang listahan ng mga kontak ng mga mangangalakal ng Rivertown na may tala ng mga kagustuhan ng bawat isa, mga kahinaan, at ang kanilang mga alitan kay Beatrice dahil lahat ng mga taong ito ay may sama ng loob sa kanya. Sinabi ni Arthur na magagamit ko ito. Idinagdag niya na nakipag-ugnayan na siya sa ilang mayayamang mga ngalakal para sa akin. Kaya kapag sinalakay ko ang mga negosyo ng mga Vance, magagamit ko ang kanilang mga pangalan nang hindi inilalantad ang aking pagkakakilanlan at habang tinitingnan ko ang listahan sa aking kamay, nakaramdam ako ng init. Itinaas ko ang aking ulo, tumingin sa mga mata ni Arthur at nagpasalamat ng buong puso. Sa sandaling iyon, mas lalo ko siyang pinagtiwalaan. Nagbabasa ako sa Moonlit Pavilion noong araw na iyon nang biglang may narinig akong kaguluhan sa labas at nang ako'y tumayo at nakita kong may mga tanod na hinihila ang isang lalaking nakaitim, mabilis na lumapit si Mr. Carson at yumuko, sabi, "Miss Vance, ayos ka lang ba? Ipinadala ang lalaking ito para patayin ka." Pero buti na lang, handa si Lord Arthur at may nakaistasyong mga tanod sa Moonlit Pavilion, kaya napigilan ng mamamatay tao. Tiningnan ko ang mamamatay tao, nakatali, at nagkunot noo. "Nalaman mo ba kung sino ang nagpadala sa kanya?" "Tinatanong namin siya ngayon," sabi ni Mr. Carson. Inutusan ni Lord Arthur na alamin natin ang buong katotohanan at pagkatapos ng ilang pagtatanong, inamin ng mamamatay tao na si Sylvia ang nagpadala sa kanya. Nakita ni Sylvia na si Julian ay nahuhumaling pa rin sa akin at naiinis na umaasenso ako sa kabisera, kaya nagkaroon siya ng balak na patayin ako. Habang nakikinig ako kay Mr. Carson, napangisi ako sa loob. Masyadong walang muwang si Sylvia para isipin na ang pag-alis sa akin ay magpapabalik kay Julian sa kanya. At nang malaman ito ni Arthur, nanlamig ang mukha niya. Hindi siya nagkagulo, kundi nagpadala lang siya ng mga tao para ihatid si Sylvia pabalik sa Rivertown ng gabing iyon. Inutusan din niya na huwag na siyang muling tumuntong sa kabisera. Kasabay noon, ipinadala niya ang ebidensya na si Sylvia ang nanuhog sa mamamatay tao ipinadala sa Thorn Manor. Nang malaman iyon ni Julian, nagpadala siya ng isang tao para humingi ng tawad sa akin. Sinabi ng sugo na si Lord alam ni Julian na mali siya at hindi dapat niya hinayaan si Sylvia at idinagdag na hinding-hindi na niya hahayaang istorbohin ako ni Sylvia. Ikinaway ko ang aking kamay at pinaalis ko ang sugo. Alam kong si Julian ay lalong nakokonsensya sa akin. Pero ano naman, hindi mabubura ng konsensya ang kahihiyang naranasan ko, ni maibabalik man ang ating nawalang nakaraan. Gamit ang listang ibinigay ni Arthur sa akin, mas naging maayos ang mga plano ko sa Rivertown. Lihim akong nagpadala ng mga tao para makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na hindi nasisiyahan kay Beatrice. Ipinangako ko sa kanila ang bahagi. Basta tulungan nila akong magtipon ng ebidensya sa mga pagtatangka ni Beatrice na agawin ng ari-arian ng pamilya at pang-aabuso sa mga tagapaglingkod. Kapag ako na ang humawak ng kapangyarihan, bibigyan ko sila ng mas maraming oportunidad sa negosyo. Marami na silang reklamo tungkol kay Beatrice. Ngayong may akong sumusuporta sa kanila, dumagsa sila sa akin. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng makapal na tumpok ng ebidensya. Kasama rito ang talaan na nagpapakita na si Beatrice ay naglulustay ng pondo mula sa negosyo ng asin, mga testigo ng pang-aabuso niya sa mga mangangalakal, at mga liham na nagpapatunay na siya ay pinipigilan ng mga sumasalungat. Kasabay nito, ginamit ko ang kita mula sa tindahan ng seda at ang mga mayamang mangangalakal na inayos ni Arthur upang tahimik na bilhin ang mga bahagi ng tinggian ng negosyo ng asin ng mga Vance. Si Beatrice ay masyadong nakatuon sa pagpigil sa mga sumasalungat, kaya lubos siyang bulag sa mga galaw ko. Si Edward, gayunpaman, ay nakahalata. Nagpadala siya ng tao upang itanong sa akin, "Clara, bumibili ka ng mga bahagi ng negosyo ng asin sa Rivertown?" Ano bang pakay mo? Sumulat ako pabalik kay Edward na huwag mag-alala. Gusto ko lamang tulungan ng mga Vance na mapaunlad ang negosyo ng asin. Si Beatrice ay walang kakayahan at sinira ang negosyo ng asin. Hindi ko kayang panoorin ang pamana ng mga Vance na wasakin niya, at si Edward ay may pag-aalinlangan. Ngunit hindi gaanong nagsalita. Malamang naisip niya, kahit na bumili ako ng mga bahagi, hindi ako makakagawa ng malaking problema. Si Arthur, sa kanyang bahagi, pinatatag ang sitwasyon sa kabisera. Nagpadala si Edward ng mga tao sa kabisera upang imbestigahan ako, ngunit lubos silang hinarang ng mga tauhan ni Arthur. Tinulungan din niya akong pamahalaan ang mga koneksyon sa kabisera. Kaya ang negosyo ko sa kabisera ay walang naging hadlang. Tiningnan ko ang dumaraming tumpok ng mga bahagi ng negosyo ng asin
At lalo akong naging sigurado na sa labanang ito sa kapangyarihan, hindi lamang ako mananalo, kundi mananalo ng may estilo. Gusto kong malaman ng lahat, sa angkan ng Vance na ako, si Clara Vance, ay hindi na ang anak ng kabit na kayang apihin ng lahat. Noong araw na iyon, ang gabi ng pagbubukas ng palengke sa gabi ng kabisera, sinabi ni Arthur na dadalhin niya ako para tingnan ito. Ang palengke sa gabi ay masigla. Nagtatawag ang mga tindero ng kanilang paninda. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa paligid. May mga tindero sa lansangan. Nagpakita sila ng iba't ibang uri ng merienda. Hindi mapaglabanan ang amoy. Arthur, hinawakan ang aking kamay at inakay ako sa gitna ng mga tao. Matiyaga niya akong sinamahan. Habang tumitingin dito at doon, ang palad niya ay mainit at tuyo. May nakakapagpanatag na lakas ito. Hindi ko mapigilang pakalmahin ang aking mga nerbiyos na naninigas ng ilang araw. Bigla siyang huminto sa isang tindahan ng cake. Nakangiti. Tinanong niya kung gusto kong subukan ng matamis na osmanthus cake. Napakatamis nito. Tumango ako. Bumili siya ng isang piraso ng matamis na osmanthus cake at ibinigay sa akin. Kinuha ko ang cake. Kumagat ako. Ang pamilyar na tamis kumalat sa aking dila. Ang lasa ay para bang cake na binili para sa akin ng batang lalaki noong bata pa ako. Eksaktong pareho. Bumuhos ang mga alaala. Likas kong inilabas ang jade pendant na itinatago ko. Sinundan ng aking mga daliri ang disenyo ng phoenix dito at ang mababaw na gasgas na iyon. Tiningnan ni Arthur ang jade pendant na nasa kamay ko. Ang kanyang mga mata ay napakalambing na para kang matutunaw. Tumigil siya saglit. Dahan-dahan niyang tinanggal ang isang jade pendant mula sa kanyang baywang. Iniabot niya ito sa akin. Tingnan mo ito. Tinitigan ko ng mabuti. Napigil ang aking paghinga. Ang material at disenyo ng jade pendant na ito ay eksaktong kapareho ng akin. May kalahating dragon na inukit dito at may gasgas sa gilid. Ang gasgas ay tugma sa gasgas ng aking jade na palawit ng perpekto. Mabilis kong pinagtabi ang dalawang jade na palawit. Nagsanib ang dragon at phoenix, walang kapintasan. Ito pala ay isang kumpletong jade na palawit ng araw at buwan. Tiningnan ko ang jade na palawit. Pagkatapos, si Arthur. Nanginginig ang mga labi ko at hindi ako makapagsalita. Mahinang tumawa si Arthur. Ang boses niya ay napakalambing, para kang matutunaw. Clara, noong nasa kalye ka sa Rivertown, ang batang iyon na nagligtas sa iyo, ako iyon. Huminto siya, pagkatapos ay nagpatuloy. Noong taong iyon, pumunta ako sa Rivertown, kasama ang aking ama para sa negosyo. Habang dumadaan sa isang kanto, nakita kong iniwan ka ni Beatrice doon, umiiyak ng hagulgol, habang mahigpit na hinahawakan ang kalahating lipas na cornbone. Binilhan kita ng matatamis na cake na osmanthus, dinala kita pabalik sa bahay ng mga Vance, at ibinigay ko sa iyo itong jade na palawit bago ako umalis. Sinabi ko sa iyo, kung sakaling magkaproblema ka, mahahanap mo ako sa kabisera gamit ang jade na palawit na ito. Pagkatapos kong bumalik sa kabisera, patuloy akong nagpapadala ng mga tao upang malaman ang kalagayan mo. Nang malaman ko kung sino ka, pinapadala ka na ng mga Vance sa kabisera para sa isang nakatakdang kasal. Kaya nakiusap ako kaagad sa aking ama na ayusin ang kasal na ito. Clara, hinahanap kita sa lahat ng mga taon na ito. Sa loob ko, isang bagyo ang nagngangalit. Kaya ang taong hinahanap ko ay nasa tabi ko lang pala. Kaya lahat ng kabutihan niya sa akin ay hindi lang basta pagkakataon. Dumagsa sa akin ang mga emosyon at naningil ang mga mata ko. Gumulong ang mga luha sa aking mga pisngi. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa tuwa ng muling pagkikita. Ang balita noong araw na iyon ay nagmula sa mga Vance. Nasa pabilyong liwanag ng buwan ako. Habang nagsusuri ng mga talaan ng tindahan ng seda, nagmadaling pumasok si G. Carson, seryoso ang mukha, at sinabi, Miss Clara, may apurahang sulat mula sa bulwagan sa harap? Na-stroke si G. Vance dahil itinulak siya ni Beatrice sa bingit. Nakaratay na siya ngayon. Ang ganap na kapangyarihan sa negosyo ng asin ay inagaw ni Beatrice. Napatigil ang kamay ko sa talaan. Sumilay ang malamig na kislap sa aking mga mata. Beatrice, kumikilos na siya. Dumating si Arthur mula sa silid-aklatan. Kinuha ang apurahang sulat. Sinulyapan ito. Saka inilahad ang kamay at hinawakan ang aking pulso. Huwag kang mataranta, sasamahan kita sa bayan ng ilog, sabi niya. Tumingala ako sa kanya, matatag ang kanyang mga mata. May dalang nakakapanatag na lakas. Sige, makalipas ang 3 araw, dumating ang armada sa pantalan ng bayan ng ilog. Nakasuot ako ng mamahaling damit na seda at isang gintong palamuti sa buhok na may perlas. Sinusundan ng 12-dosenang mga guwardiya ng Duke. Mukhang talagang kahanga-hanga. Nakita ako ng mga mangangalakal ng bayan ng ilog at nagsimulang magbulungan. Walang nangahas maniwala na ang dating anak ng madaling manipulahing kerida ng mga Vance ngayon ay may napakaringgal na presensya. Mabilis na nakarating kay Beatrice ang balita. Nagpadala si G. Carson ng isang tao upang magsiyasat na nagulat na. Si Beatrice ay nasa dambana ng pamilya, tinipon ng mga miyembro ng Carters. Sabing gusto niya akong turuan ng leksyon. Bahagya akong natawa. Ang aking mga daliri ay humahaplos sa jade na palawit sa aking baywang. Ito ang jade ng araw at buwan palawit, regalo ni Arthur sa akin. Gusto niya akong takutin kung gayon, ipapakita ko sa kanya pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, kung gaano na ako kagaling. Tumayo si Arthur sa tabi ko, habang bumubulong, kasama kita. Napalingon ako sa kanya.
Ngumiti ang aking mga mata. Kasama siya, hindi ako natatakot sa anuman. Insensong sandalo kumukulot sa dambana ng mga vans. Nakaupo si Beatrice sa upuan ng karangalan. Habang pumapasok ako, tumalon siya at hinampas ang mesa, sumisigaw. Clara, alam mo ba ang ginawa mo? Pinalayaw bago ikasal? Nagpapasikat sa mga lalaking guwardiya? May respeto ka ba sa mga patakaran ng mga vans? Mabagal akong naglalakad papunta sa gitna ng dambana. Ang malamig kong tingin ay dumadaan sa mga tao. Mga patakaran? Beatrice, noong minamaltrato mo ang mga negosyante At inilustay ang pondo. at noong inilustay mo ang pera ng negosyo ng asin, May pakialam ka ba sa mga patakaran ng mga vans? habang sinasabi ko ito, itinaas ko ang kamay ko, sinenyasan ang mga guwardiya sa likod ko, At agad nilang inilabas ang makapal na tumpok ng ebidensya. at inilatag ito para makita ng lahat. Ito ang mga talaan ng Katiwalian at panunuhol ni Beatrice sa mga nakaraang taon, kasama ang pinagsamang petisyon. mula sa mga negosyante. Nagsisinungaling ka, sabi ni Beatrice. Namumutla ang mukha niya, Habang sumusugod siya para kunin iyon, pero pinigilan siya ng mga guwardiya. Kasinungalingan? Ngumisi ako. Kinuha ko ang talaan at binasa ng malakas ang mga nakagugulat na numero isa-isa. Noong nakaraang taon, inilustay mo ang mga permiso sa pangangalakal ng asin ng mga negosyante. na nagtulak sa mahigit 100. Negosyante sa pagkalugi. Ngayong taon, ipinagbili mo ang Imbak ng asin ng kumpanya sa mababang presyo sa mga kamag-anak mo na umubos sa kaban ng kumpanya. Ito ay matibay na ebidensya. Nakatitig ang mga miyembro ng Carter sa ebidensya. at sumiklab ang kaguluhan. Matagal na silang may hinanakit. Dahil sa pang-aabuso ni Beatrice, at ngayon, nagiging bukas na galit ng lahat. Lumampas na si Beatrice sa hangganan. Kaya pala bumababa ang negosyo ng asin. Kaya siya pala ang ahas sa likod ng lahat. Pinapanood ni Beatrice na lahat, Ay kumakalaban sa kanya? nanginginig sa sobrang galit, pero hindi makapagsalita. Nakatayo si Arthur sa likod ko buong oras, nang walang imik. Paminsan-minsan ay sinisulyapan ako. Para ipaalam sa akin na ayos lang. Tumingin ako sa dambana, na ngayon ay magulo. Alam ko sa aking puso na tapos na ang unang hakbang. Sunod, babawiin ko ang kontrol sa negosyo ng asin. At papagbayarin ko si Beatrice. Kakabalik ko lang sa villa sa lumang estate. Dumating si Julian sa pintuan ko. Nakasuot siya ng maitim na brocade robe. Hindi nakaahit. Pula ang mga mata niya. Walang bakas ng Waterway Guild ang kasiglahan ng tagapagmana. Pagkakita niya sa akin, dali-dali siyang lumapit. At nang may pagmamadali, Clara, Clara, alam kong gusto mong agawin ang kapangyarihan, kaya kitang tulungan. Pwede mong gamitin ang impluensya ng Waterway Guild sa kahit anong paraan na gusto mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hayaan mong makabawi ako sa'yo. tiningnan ko siya. Talagang wala akong naramdaman. Julian, pantay na tayo. Pantay? Mapait na tumawa si Julian. Paano tayo naging pantay? Nagkasala ako sa iyo noon. Ako mismo ang nagtulak sa iyo palayo. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon, mahinahon kong sabi. Noong kailangan ko ng pagkakataon, nasaan ka? Noong pinahirapan ako ni Beatrice, noong ako'y pinagtawanan ng mga miyembro ng Carters. Saan ka noon, Julian? Ang tulong mo ngayon ay para lang maibsan ang sarili mong konsensya. Wala itong kinalaman sa akin. Napahinto ako. Tiningnan ko siya sa mata, at sinabi ng paisa-isa. At saka, sobrang nagmamahalan kami ni Arthur. Hindi tayo magsasama sa buhay na ito. Parang kidlat na tumama kay Julian ang mga salitang iyon. Namutla ang mukha niya sa isang iglap. Napaatras siya ng isang hakbang. Nanginginig ang labi niya na para bang may sasabihin siya. Pero sa huli ay walang nasabi. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ngumiti siya ng puno ng dalamhati. Sa paos na boses, sinabi niya. Kaya talaga, nawala na kita. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umalis. Isang malungkot na figura. Hindi na siya lumingon. Ang araw ng Rivertown Konseho ng Merchant Guild ay mabilis na dumating. Sa silid ng konseho, puno ito ng mga mangangalakal at matatanda. Si Beatrice ay nakaupo sa upuang pandangal, sinusubukang manatiling kalmado. Nang pumasok ako sa silid ng konseho, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin. Dumiretso ako kay Beatrice at inilagay ang mga sertipiko ng bahagi sa negosyong asin at ang ebidensya ng pagsira ni Beatrice sa interes ng guild sa mesa. Mga nakatatanda, mga mangangalakal, hawak ko ang 35% ng mga bahagi ng negosyong asin ng pamilya Vance. Ako ang pangalawang pinakamalaking may-ari ng bahagi. Bukod dito, si Beatrice ay umapi sa mga mangangalakal at narito ang ebidensya ng panglulustay. Nagsiksikan ang mga mangangalakal para makita. Pagkatapos nilang makita, nagalit silang lahat. Beatrice, napakasama mo! Nakipagnegosyo na kami sa mga Vance sa loob ng maraming taon at hindi namin inakalang magbabalak ka laban sa amin. Nang makita ito, si Beatrice, desperado, biglang tumayo at itinuro ako. Sumigaw, Clara! Nakipagsabwatan ka sa mga tagalabas. Para agawin ang ari-arian ng mga vans. Ikaw na taksil na asong babae. Aras. Nakipagsabwatan sa mga tagalabas? Napangisi ako at kinuha ang mga sertipiko ng bahagi. Ang mga bahaging ito ay binili gamit ang salapi mula sa sangay ng pamilya Vance. May mga resibo ang bawat transaksyon. Paano iyon naging pag-agaw? Beatrice, ikaw ang may mabigat na konsiyensya, kaya huwag mong subukang siraan ang iba. Ipinakita ko ang mga talaan ng transaksyon sa lahat.
Hindi maitatanggi ang ebidensya. Wala nang puwang si Beatrice para makipagtalo. Sa huli, matapos ang pag-uusap, ang mga nakatatanda ng konseho ay nagpasya na alisin ang pamamahala ni Beatrice sa negosyong asin. Pansamantala akong magsisilbing punong tagapamahala ng negosyong asin hanggang gumaling ang tatay kong si Richard kung kailan tayo gagawa ng panghuling desisyon. Napabagsak si Beatrice sa kanyang upuan, mukhang namumutla. Hindi talaga matanggap ni Beatrice iyon. Sa araw na iyon, nasa villa ako noon at inaasikaso ang mga usapin ng negosyo ng asin. Biglang, may narinig akong gulo sa labas. Kakatayo ko lang nang makita ko ang mga guwardiya ni Arthur na kinaladkad ang dalawang asasin. Miss Clara, ang dalawang ito ay nandito para patayin ka. Buti na lang, handa si Lord Arthur. Napigilan namin sila sa tamang oras. Yumuko ang guwardiya at nagulat. Tiningnan ko ang dalawang asasin. Malamig ang mga mata ko. Sino ang nag-utos sa inyo? Nagkatinginan ang mga asasin at sa wakas ay nagsalita na. Madam Beatrice, nagmamadaling lumapit si Arthur nang marinig niya ang kaguluhan. Nang malaman na gawa ito ni Beatrice, biglang lumimlim ang mukha niya. Ang kapal ng mukha niya. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Napakasama ni Beatrice. Gumagamit na nga siya ng pagpaslang para agawin ang kapangyarihan. Hindi ko siya palalampasin, sabi ko, habang nagngangalit ang mga ngipin. Nang mga sandaling iyon, dumating si Edward para makipagkita sa akin. Pumasok siya nang nakangiti. Ang tono niya ay puno ng pambobola. Clara, narinig kong may ipinadala si Beatrice na assassins para sa iyo. Hindi talaga siya marunong tumigil. Huwag kang mag-alala, nasa panig mo ako. Maaari kitang tulungan na mangalap ng mas maraming ebidensya sa mga krimen ni Beatrice. Tiningnan ko siya. Alam na nagbabago lang siya ng panig. Alam niyang humihina na ang kapangyarihan ni Beatrice. Gusto niyang sumipsip sa akin. Ngunit ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan. Ngumiti ako ng bahagya. Sige, aasahan kita Edward. Nang makita na pumayag ako, lalong lumapad ang ngiti ni Edward. Talagang mahusay si Edward. Makalipas ang ilang araw, dumating siya dala ang isang tumpok ng mga papel. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Ibinaba ang boses at sinabi, Clara, may nahanap ako. Ang paglubog ng bangka ng nanay mo noon ay maaring hindi aksidente. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Itinaas ko ang ulo ko ng bigla. Anong sinabi mo? Noon, sumakay ang nanay mo sa bangka para bumisita sa pamilya sa Timog. Nakarating ang bangka sa gitna ng ilog, tumagas at lumubog. Inakala ng lahat na aksidente iyon, pero nalaman ko na may kinalikot sa katawan ng bangkang iyon. Huminto sandali si Edward. Tiningnan ako sa mata at sinabi, Ang taong may kinalikot noon ay malamang si Beatrice. napakapit ng mahigpit ang mga kamay ko na halos tumusok na ang mga kuko ko sa palad. Sa sakit, halos hindi ako makahinga. Palagi ko nang pinaghihinalaan na may kakaiba sa pagkamatay ng nanay ko. Hindi ko inakalang ito'y talagang may kinalaman kay Beatrice. Ebidensiya? Nanginginig ang boses ko. Ang manggagawa na nagkumpuni ng bangka noon ay buhay pa. May pinadala na akong tao para kontakin siya. Sabi ni Edward. Lagi nang naiinggit si Beatrice sa nanay mo dahil siya ang laging pinapansin at natatakot na ang nanay mo ay magsilang ng isang lalaki na magbabanta sa posisyon niya. Kaya ginawa niya iyon para wakasan siya. Pumikit ako. Tahimik na umagos ang luha sa mukha ko. Inay, kaya si Beatrice pala ang pumatay sa'yo. Pumasok si Arthur. Nakita akong ganito. At agad na lumapit at niyakap ako. Huwag kang umiyak. Tutulungan kita. May ipinadala na akong mga tao para imbestigahan ito ng mabuti. Pananagutin natin si Beatrice at ipaglalaban natin ang katarungan para sa nanay mo. Sumandal ako sa kanya. Hindi mapigilang tumulo ang mga luha. Napakabuti na nandito siya. Pagkaraan ng 3 araw, si Julian bigla akong pinuntahan. May hawak siyang sobre sa kanyang kamay. Ibinigay niya ito sa akin nang may komplikadong ekspresyon. Ito ang katotohanan tungkol sa pagkawasak ng barko ng iyong ina. Kinuha ko ang sobre at binuksan ito. Nasa loob ang patotoo ng isang manggagawa at ang mga resibo na nagpapatunay na sinuhulan ni Beatrice ang manggagawa. Hindi maikakaila na ebidensya. Matibay na patunay. Kaya hindi lang sinuhulan ni Beatrice ang manggagawa para sirain ang katawan ng barko, kundi sinuhulan din niya ang bangkero upang maghintay hanggang sa marating ng barko ang gitna ng ilog para sadyang magbutas sa katawan ng barko at gawin itong mukhang aksidente. Tiningnan ko ang ebidensya. Labis akong nasaktan. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang mga taon ng hinala ay sa wakas na kumpirma. Ang kawalang katarungan sa aking ina ay sa wakas mabibigyang katarungan. Salamat, sabi ko, habang nakatingala kay Julian. Paos ang boses ko. Mapait ang ngiti ni Julian. Huwag mo akong pasalamatan. Utang ko ito sa iyo. Kung sana ay natuklasan ko ng mas maaga ang sabwata ni Beatrice, baka ang iyong ina ay hindi sana pumanaw. Hindi mo kasalanan. Umiling ako. Clara, tiningnan ako ni Julian. May pag-asa sa kanyang mga mata. Marami na akong naitulong sa iyo. Kaya mo bang? Julian, putol ko sa kanya. Nagpapasalamat ako na sinabi mo sa akin ang totoo. Pero quits na tayo. Nagdilim ang mga mata ni Julian. Tumango siya. Mababa ang boses niya. Naiintindihan ko. Pinili kong gawin ito sa dambana ng mga Vance, na ilantad sa publiko ang mga krimen ni Beatrice. Sa araw na iyon, lahat ng miyembro ng angkan ng Vance ay naroroon.
Si Beatrice ay kinaladkad papunta sa gitna ng dambana. Habang lumalaban pa. Clara, pinagbintangan mo ako. Hindi ko yun! Naglakad ako patungo sa gitna habang hawak ang ebidensya at sinabi ng malakas, "Mga kaanak, pakisuri ninyo ito." Si Beatrice ay hindi lang nang api ng mga mangangalakal, nagnakaw ng pondo, kundi pati ring sinuhulan ang mga artesano at mamamangka para patayin ang aking ina. Ipinakita ko ang ebidensya sa lahat. Dinala rin ang artesano at itinuro siya. Si Richard ay nakahiga sa stretcher. Dinala ng mga tao. Tiningnan niya ang ebidensya at nakinig sa testimonya ng artesano. Nanginginig sa galit. Bigla siyang nag-ubo ng dugo at bumagsak sa kinatatayuan. Nang makita ito, ang mga kaanak ay nagalit ng matindi. Napakasama ni Beatrice. Patayin siya upang ipaghiganti si Mrs. Vance. Sigaw nila, at sa wakas, ang mga kaanak ay nagpasya na palayasin si Beatrice sa angkan ng Vance at isuko siya sa mga autoridad. Habang inaalis si Beatrice, pasigaw pa rin siyang nagmumura, ngunit walang pumansin sa kanya. Naglakad ako papunta sa alaala ng aking ina at dahan-dahang lumuhod habang umaagos ang luha sa aking mukha. Inay, sa wakas ay nakapaghiganti na ang iyong anak. Naway ang iyong espiritu sa langit ay magpahinga ng payapa, dalangin ko. Habang nakatayo si Arthur sa likod ko, marahang hinahaplos ang aking likod. Tahimik na inaaliw ako, tiningnan ko ang alaala ng aking ina, ngunit walang saya sa aking puso, tanging pagod na walang katapusan. Sa wakas, tapos na ang laban na ito. Matapos bumagsak si Richard Vance, ako na ang humawak sa negosyo ng asin ng mga Vance. Binago ko ang sistema, inalis ko ang labis-labis na buwis na itinakda ni Beatrice. Mabuti ang trato ko sa mga negosyante, at binawasan ko rin ang mga presyo. Hindi nagtagal, nakabawi ang negosyo ng asin at yumabong pa ng husto. Isinanib ko rin ang butik ng seda ng mga Vance sa negosyo ng asin sa kabisera. Nagbukas ng mga ruta ng kalakalan sa pagitan ng Hilaga at Timog. Tuloy-tuloy lang ang paglaki ng negosyo. Nakita ni Edward ang lumalaki kong impluwensya at kusang lumapit sa akin. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang bahagi sa negosyo ng asin sa akin. Clara, sa iyo na ang Vances ngayon. Ikaw ang pinaka may kakayahan sa mga Vance. Ikaw lang ang makapagpapaunlad sa mga Vance. Kinuha ko ang mga sertipiko ng bahagi na may bahagyang ngiti. Edward, huwag kang mag-alala. Ang Vances ang pundasyon natin. Hindi ko hahayaang gumuho ito. Napabuntong hininga si Edward sa kaginhawahan at umalis ng may ngiti. Noong araw na iyon, pumunta rin si Julian sa dambana ng pamilya. Pinagmasdan niya akong nakatayo sa gitna. Masiglang nakikipag-usap tungkol sa negosyo sa mga mangangalakal. Puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Hindi siya lumapit, tiningnan lang ako mula sa malayo, saka tumalikod at umalis. Nang maglaon, nabalitaan kong bumalik si Julian sa Thorn Manor at nanatiling walang asawa. Pagkalipas ng 3 taon, pinalawak ko ang negosyo ng asin hanggang sa mga baybaying lugar at naging leader ng ang samahan ng mga mangangalakal sa Rivertown. Sa Rivertown, ako rin ay nagbukas ng bahay ampunan. Upang ampunin ang mga anak ng kiridang walang tirahan, tinuturuan sila ng paghahabi at pagbuburda upang sila ay makapagtaguyod ng kanilang sarili nang hindi umaasa sa iba. Sa araw na nagbukas ang bahay ampunan, sa gitna ng nakakabinging tambol at gong, ang mga mamamayan ay dumating upang bumati. Nakatayo si Arthur sa tabi ko, hawak ang aking kamay, na may malumanay na ngiti. "Binabati kita, Clara." Lumingon ako upang tingnan siya. Nahagip ng sikat ng araw ang kanyang mukha, na nagpatingkad sa kanyang malumanay na mga tampok. Sa nakalipas na 3 taon, siya ay nasa tabi ko, sumusuporta at humihikayat sa akin, bilang aking pinakamatibay na haligi. Tiningnan ko ang umuunlad na negosyo sa harapan ko, ang bahay ampunan, ang mga nakangiting mukha ng mga anak ng kirida, at pagkatapos ay ang lalaking nasa tabi ko, si Arthur. Puno ng damdamin ang puso ko. Hindi na ako ang anak ng kirida ng mga Vance na nasa awa ng lahat. Sa aking sariling mga kamay, nakuha ko ang isang maliwanag na hinaharap, at ang aking sariling kaligayahan. Yumuko si Arthur at dahan-dahang hinalikan ako sa aking noo. "Clara, magpakasal na tayo." Tiningnan ko ang kanyang mga mata at ngumiti. Ang nauna pa sa engranding kasal ay ang maharlikang utos ng kanyang kamahalan. Nang araw na dumating ang utos sa Sterling Manor, lahat ng nasa Moonlit Pavilion ay tumutulong sa akin na pumili ng damit pangkasal. Hinawakan ni Arthur ang maharlikang utos ng kanyang kamahalan. Kunot ang kanyang noo, mabigat ang kanyang mukha. Ang pag-aalsa sa hilaga, inatasan siya ng kanyang kamahalan na mamuno sa hukbo. Kailangan niyang umalis sa loob ng 3 araw. Tahimik akong pumasok sa silid loob, binuksan ang ilalim na kahon ng aparador, at kinuha ang malambot na brokadeng may pilak na sinulid. Ito ang tela na ipinabili ko sa mga kanlurang kaharian. Hindi ito tumatagos sa mga espada at sibat. Perpekto para gawing baluting kadena. Kumurap-kurap ang ilaw ng kandila, at umupo ako sa tabi ng bintana. Tinatahi ito ng paisa-isa. Tinusok ang aking mga dulo ng daliri, at lumitaw ang mga patak ng dugo ng ilang beses. Sinipsip ko na lang ang dugo at nagpatuloy sa pagtatrabaho ng nakayuko. Tumayo si Arthur sa likuran ko, tahimik na nanonood. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagsalita siya. "Clara, hindi mo kailangang magtrabaho ng ganito kahirap." Lumingon ako sa kanya, bahagyang mamula ang aking mga mata. Mapanganib ang larangan ng digmaan.
Ang baluting kadena na ito ay nagpoprotekta sa dibdib. Saka lamang ako mapapanatag. Humakbang siya palapit at niyakap ako mula sa likuran. Nagpahinga ang kanyang baba sa tuktok ng aking ulo. Mababa at paos ang kanyang boses. Hintayin mo akong makabalik. Hihintayin kita. Napasandal ako sa kanyang yakap. Binasa ng luha ang kanyang kwelyo. Dapat kang bumalik ng ligtas. Hihintayin kitang makabalik at ikasal tayo. Makalipas ang 3 araw, sa labas ng mga pintuan ng lungsod, nagwawagayway ang mga watawat. Tumayo ako sa gitna ng mga tao upang siya'y ihatid. Pinagmamasdan si Arthur na nakaunipormeng militar, nakasakay sa isang matangkad na kabayo, nakatindig ng tuwid, hinila niya ang renda, at tiningnan ako ng matagal. Sa kanyang mga mata ay may pag-aalinlangan, pag-aalala, at determinasyong manalo. Alagaan mo ang iyong sarili, sabi niya sa malinaw na boses. Masigla akong tumango. Pinanood ko hanggang sa ang kanyang anyo ay naglaho sa dulo ng daan. Saka ko lamang dahan-dahang inalis ang tingin. Pagkatapos umalis ni Arthur, inilaan ko ang lahat ng aking lakas sa negosyo. Ang mga sangay ng tindahan ng seda ay sunod-sunod na nagbukas. Lumawak din ang negosyo ng asin sa rehiyon ng Hilagang Ilog. May mga taong dumating upang maghasik ng gulo, may mga sinubukang saktan ako, ngunit mahinahon kong hinarap sila. Isang araw, isang mangangalakal ang gustong mag-imbak ng mga paninda upang pataasin ang presyo. Direkta kong inilabas ang impormasyon na ang bodega ng asin ng Sterling Manor ay mayroon pang 100,000 pikul na reserbang paninda at ibebenta sa halaga sa merkado. Agad na nagpanik ang kalaban at kusang pumunta upang humingi ng tawad. Naupo ako sa armchair, pinagmamasdan ng mangangalakal na yumuyuko at nagmamakaawa sa harapan ko. Naunawaan ko sa aking puso. Tanging kapag sapat ang aking lakas ko, mapoprotektahan ang mga nais kong protektahan at mabantayan ang tahanang nais kong ingatan. 3 buwan matapos umalis si Arthur, biglang kumalat ang mga chismis sa kabisera na sinasabing bilang anak ng isang kerida, nakamit ko sana ang napakaraming bagay dahil lamang sa pagsuporta sa akin ng Sterling Manor. Sinabi rin nila na ang aking tindahan ng seda gumagamit lamang ng mga tirang materyales at dinadaya ang mga kababaihan upang agawin ang kanilang kayamanan. Ang mga chismis ay kumalat na parang apoy. Bilang resulta, ang negosyo ng aking tindahan ng seda ay bumaba ng malaki. Nagngangalit si Mr. Carson. Nais niyang imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Ngunit pinigilan ko siya at mahinahong sinabi, hindi na kailangan. Kung tutuusin, ang kawalang sala ay nagsasalita para sa sarili. At makalipas ang 3 araw, nagdaos ako ng piging sa pinakamalaking restoran sa kabisera na inanyayahan ng lahat ng mga kababaihang nag-order ng mga damit mula sa tindahan ng seda. Sa piging, ipinasok ko ang ilang malalaking baul. Puno ang mga ito ng mga talaan mula sa tindahan ng seda. Mga ginang, pakitingnan, sabi ko habang binubuksan ang mga talaan. Ito ang mga resibo ng pagbili, at ito ang mga record ng benta. Malinaw at hayag ang bawat tala. Ang dekalidad na seda na ginagamit namin ay nagmumula sa pinakamahusay na pabrika ng habi sa Timog. Ipinadala rito ng walang anumang kapintasan, sabi ko. At pagkatapos ay nagpalabas ako ng ilang piraso ng mga bagong disenyong mamahaling damit na seda. Ang mga damit na ito ay may mga disenyong mula sa mga kanlurang kaharian, matitingkad na kulay, makabagong estilo, pakilala ko, at ang mga kababaihan ay napatingin at nagliwanag ang kanilang mga mata. Ang ganda naman. Ang galing ni Miss Vance ay patuloy na gumaganda ng gumaganda. Puri nila. Kaya ngumiti ako at sinabi, ito ang mga bagong dating. Ang piging ngayong araw ay para makita ninyo muna. Ang sino mang mag-order ngayon ay makakakuha ng 20% diskwento. At sa sandaling matapos akong magsalita, ang mga kababaihan ay nagmamadaling nag-order. Napawi ang mga chismis. Pagkatapos ng piging, sinabi sa akin ni Mr. Carson na ang mga chismis na iyon ay pinasimulan ng isang babaero sa kabisera. May mata siya sa negosyo ng tindahan ng seda at nais niyang kumuha ng bahagi. Nang tumanggi ako, nagtanim siya ng sama ng loob. Napangisi ako ng may paghamak. Ang yabang! Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, ay lalong lumakas ang aking reputasyon. Alam ng lahat na si Clara Vance ay hindi lamang may suporta ng Sterling Manor, kundi mayroon ding tunay na husay. Tumayo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng abalang mga tao sa ibaba at naisip ko, Arthur, tingnan mo, kaya kong umunlad ng mag-isa. Huminahon na ang mga chismis sa kabisera, pero may balitang dumating mula sa Rivertown. Biglang sumulpot si Sylvia, nagsimula siyang magpakalat ng chismis sa samahan ng mga mangangalakal sa Rivertown. Sinasabing, inagaw ko ang kapangyarihan noon sa pamamagitan ng madidilim na paraan at inaapi ko raw ang mga malalayong kamag-anak ng mga Vance. Medyo nayanig ang mga mangangalakal. Kung tutuusin, si Sylvia ang dating gusto ni Julian, kaya may bigat ang kanyang mga salita. Nang marinig ko ang balita, kumuha ako ng ilang tao at dali-daling bumalik sa Rivertown. Sa konseho ng samahan ng mga mangangalakal sa Rivertown, bigla akong pumasok. Nakatayo si Sylvia sa entablado, nagsasalita habang lumilipad ang laway. Nang makita niyang pumasok ako, natigilan siya sandali. Pagkatapos ay ngumisi. Clara, ang kapal ng mukha mong bumalik. At, hindi ko man lang siya tiningnan. Dumiretso ako sa entablado at inilabas ang makapal na ebidensya. Mga mangangalakal, tingnan ninyo.
Inilatag ko ang ebidensya ng mga krimen ni Beatrice sa harapan ng lahat. Noon, inaapi ni Beatrice ang mga mangangalakal at inilustay ang mga pondo. Ako ang nagdala ng ebidensya at pinalayas siya. Ito ang talaan pagkatapos ng reforma sa negosyo ng asin. Doble na ang kita ng lahat kumpara sa dati. Tatawagin mo pa bang pandaraya ito? Pagkatapos ay inilabas ko ang mga talaan ng dibidendo ng mga kaanak ng sangay ng Vance. Ito ang mga dibidendo para sa mga malalayong kamag-anak. Ipinamimigay ng nasa oras bawat taon. Hindi kailanman kulang kahit isang sentimo. Sylvia, sinabi mong minamaltrato ko sila. Nasaan ang patunay mo? Namutla ng sobra si Sylvia, utal-utal at hindi makapagsalita. Tiningnan ng mga mangangalakal ang ebidensya at isa-isa nilang sinabing, nagloloko si Sylvia. Sylvia, sobra ka na. Malaki ang naitulong ni Miss Vance sa atin. Paano mo siya masisiraan ng puri? Sabi nila, habang nakita ni Sylvia ang nagagalit na mukha ng mga tao. Hindi na niya kinaya at tahimik na umalis. Tiningnan ko ang mga mangangalakal na sumuporta sa akin. Puno ang puso ko. Noon, ako ay anak ng isang kirida na pinagtatawanan ng lahat. Ngayon, kaya kong tumayo dito at nakuha ko ang respeto ng lahat sa pamamagitan ng aking lakas. Nang araw na dumating ang balita ng tagumpay mula sa hangganan, nasa tindahan ako ng seda habang tinitignan ko ang mga bagong dating na tela. Nang pasuray-suray na pumasok si Mr. Carson, ang mukha niya ay nagliliwanag sa tuwa at sinabing, Miss Clara, magandang balita. Nasugpo ni Lord Arthur ang rebellion at nagbabalik na matagumpay at siya'y hinirang ng kanyang kamahalan bilang general ng kaharian. Nanginginig ang kamay ko at ang mamahaling seda ay nahulog sa lupa pero hindi ko na ito pinulot at nagmamadaling lumabas. Sa labas ng mga pintuan ng lungsod, puno na ng mga mamamayan na naghihintay na salubungin siya na may nakakabinging tambol at gong at mga paputok na umaalingaw-ngaw mula sa malayo. Nakita ko ang matagumpay na prosesyon at si Arthur na nakaunipormeng militar, nakasakay sa isang matangkad na kabayo na nililiwanagan ng sikat ng araw, nakasisilaw kaya't hindi ko maalis ang tingin. Nakita rin niya ako at biglang nagliwanag ang mga mata niya habang hinihila niya ang renda at bumaba sa kabayo at naglakad papunta sa akin. Tumigil siya sa harapan ko, iniabot ang mga kamay at hinila ako sa mahigpit na yakap habang sinasabing, Clara, nakabalik na ako. Ang boses niya ay puno ng pagod ng paglalakbay, ngunit napakalambing. Sumandal ako sa kanyang dibdib habang umaagos ang luha sa aking mukha. At sinasabing, mabuti at nakabalik ka na. Sa kanya ako binitawan. Tiningnan ako sa mga mata. Ang tingin niya ay puno ng pagmamahal. At sinabing, Clara, sa buong paglalakbay ko pabalik, hindi ako tumigil sa pag-iisip sa'yo. At tumigil siya saglit. Lumuhod siya sa isang tuhod Tiningnan ako sa mga mata. at dahan-dahang sinabi, Clara, bumalik akong buhay para pakasalan ka. Papakasalan mo ba ako? Tiningnan ko siya. Malabo ang paningin ko sa luha. At mariing tumango habang sinasabing, oo. Habang ang mga mamamayan sa paligid ay nagsisigawan sa tuwa sa napakalakas na palakpakan. Nang marinig ng mataas na lipunan ang balita, nagpadala silang lahat ng kanilang basbas at sinabi ng lahat sina Clara at Arthur ay isang tambalang itinadhana ng langit. Kinabukasan matapos mag-propose si Arthur, dumating ang utos ng kanyang kamahalan. Ang utos ng kanyang kamahalan ay personal na inihatid ng punong kamarero. Sa biyaya ng Diyos, ang emperador ay naguutos, general ng kaharian na si Arthur Sterling, matapang at magaling sa labanan, na sumugpo sa rebelyon. Clara Vance, matalino at banal, mahusay at banal. Ang dalawa ay lubos na nagmamahalan. Ako ay labis na nasisiyahan, kaya ipinagkakaloob ko sa kanila ang kasal. Pumili ng mapalad na araw para sa kasal. Katapusan ng dekreto, napaluhod ako sa lupa at tinanggap ko ang royal na utos. Labis akong natuwa. Sa wakas, maaari ko ng hayagang tumayo sa tabi ni Arthur. Pagkabigay ng utos, ang buong korte ay nagkagulo. Naiinggit ang lahat sa perpektong magkasintahan. Pinangunahan ni Edward ang mga miyembro ng angkan ng Vance upang bumati sa amin. Halos sobra-sobra ang kanilang paggalang. Clara, binabati kita. Nakangiting sabi ni Edward. Ikaw ang karangalan ng mga Vance. Ngumiti ako ng mahina. Edward, masyado kang mabait. Matapos ihatid si Edward at ang iba, nagsimula na akong maghanda para sa kasal. Ang damit pang kasal ay dinisenyo ko. Gawa ito sa pinakamainam na sutla. May burda ng Royal Crest motif. Inilaan ko ang buong puso ko sa bawat tahi. Si Arthur ay abala rin. Personal na pinalalamutian ang silid pang kasal. Sinabi niya, Clara, gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamaringal na kasal. Sumandal ako sa kanyang dibdib at nakangiting sabi, basta't kasama kita, kahit anong kasal ay ayos lang. Lumipas ang mga araw. Naging maayos ang mga paghahanda sa kasal. Ang mga clerk ng tindahan ng sutla ay abala sa paggawa ng damit pangkasal. Ang mga mangangalakal ng negosyong asin ay abala sa paghahanda ng mga regalo sa kasal. Ang buong kabisera ay puno ng maligayang kapaligiran. Tumayo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa sikat ng araw sa labas, ang puso ko'y puno ng pag-asa. 3 araw bago ang kasal, dinala ko si Arthur pabalik sa lumang Vance Estate. Ang unang bagay na gusto kong gawin ay ilipat ang plaka ni Mama papunta sa dambana ng pamilya upang mailibing kasama si Richard.
Umikot ang usok ng insensong sandalwood sa dambana ng pamilya at hinawakan ko ang plaka ni Mama at naglakad ng hakbang-hakbang patungo sa pinakamarangal na lugar. Ang mga miyembro ng angkan ng Vance ay nakatingin lahat sa akin na may pinaghalong emosyon. Dahan-dahan kong inilapag ang plaka ni Mama at pagkatapos, humarap sa plaka. Lumuhod ako at yumuko ng 3 beses nang may lubos na paggalang. Mama, naiiyak kong sabi, dumating ang anak mo para makita ka. Ako sa wakas ay naging tao na gusto kong maging may sariling karera at may nagmamahal sa akin at malapit ko na siyang pakasalan. Kaya Mama, ang iyong espiritu sa langit ay tiyak na ipinagmamalaki ako, di ba? Tumayo si Arthur sa tabi ko at marahang hinawakan ang kamay ko. Nagbibigay sa akin ng lakas. Pagkatapos lumuhod at yumuko, pinalipat ko ang kabaong ni Mama upang mailibing kasama si Richard at nakatayo sa harap ng libingan ni Mama. Tiningnan ko ang pangalan ni Mama sa lapida. Habang muling tumulo ang mga luha, nararamdaman ang lahat ng sama ng loob sa mga nagdaang taon ay tuluyang naglaho sa sandaling ito. Nang umalis sa lumang estate, lumingon ako ng 1 beses sa eleganteng estate at matatayog na sinaunang puno. Napagtanto kong ang lugar na ito ay mayroong napakaraming alaala para sa akin. Ng sakit at kahihiyan. Ngunit pati na rin ang paglago at ngayon sa wakas ay kaya ko nang bitawan ng nakaraan at magpatuloy sa hinaharap. Hinawakan ng mahigpit ni Arthur ang kamay ko na nagsasabing, "Halika, umuwi na tayo." Kung saan tumango ako. At ngumiti ako ng may kaginhawaan. Isang araw bago ang kasal, nagpadala si Julian ng mga regalo sa kasal, isang pares ng mamahaling setro. Napakaganda ng kalidad niyon. Sabi ng mensahero na si Julian ay bumabati kina Arthur at sa akin ng maligayang kasal at mahabang maligayang pagsasama. Tiningnan ko ang pares ng mamahaling setro at tahimik na nagpasalamat. Sinabi ni G. Carson, "Binibining Clara, si Lord Julian ay sa wakas ay bumitaw na." Tumango ako? Sa paglipas ng mga taon, hindi na muling nag-asawa si Julian. Pinangasiwaan niya ang negosyo ng Waterway Guild ng masipag. Alam kong may pagkakasala siya sa akin, ngunit ang pagkakasalang iyon ay kumupas na sa paglipas ng panahon. Ngayon ay nagpadala siya ng mga regalo sa kasal upang taimtim na bumati sa akin at sa wakas ay nakakalimot na ako sa nakaraan, sa panahong pinagsaluhan namin bilang magkababata, at maisara ito ng maayos. Ipinatanggal ko sa isang tao ang mga mamahaling setro at itago sa bodega. Hindi ito dahil sa natitirang pagmamahal kundi dahil sa kaginhawahan sa nakaraan. Sa gabi, bumalik si Arthur mula sa labas at nakita akong nakaupo sa bintana. Tila nag-iisip. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likod, nagtatanong, "Ano ang iniisip mo?" Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Sinabing ako ay nag-iisip tungkol sa kasal bukas. Kung magiging masigla ba ito? Yumuko siya at hinalikan ang aking noo. Sinasabi, "Magiging masigla, sigurado ako." Sumandal ako sa kanyang dibdib, nakatingin sa liwanag ng buwan sa labas ng bintana. Ang puso ko ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Sa aming engrandeng araw ng kasal, bumuhos ang buong capital. Ang aking damit pangkasal ay gawa sa pinakamainam na seda. Ang disenyo ng maharlikang sagisag dito ay hindi kapanipaniwalang buhay na buhay. Ang damit pangkasal, pinalamutian ng mga hiyas, ay napakaganda na hindi mo maalis ang tingin. Si Arthur na nakasuot ng matingkad na pulang damit pangkasal, nakatindig ng matikas at pambihirang gwapo. Ang prosesyon ng kasal ay nagsimula mula sa Sterling Manor. Nang may malaking sigla, bumubuo ng isang engrandeng prosesyon patungo sa mga vans. Ang mga kalsada ay punong-puno ng mga mamamayan na nanonood sa tanawin. Ang kanilang walang tigil na sigawan ay pumuno sa hangin. Ang seremonya ng kasal ay idinaos sa bulwagan ng seremonya ng Sterling Manor. Ang kanyang kamahalan ay personal na nagkaloob ng mga handog pangkasal at lahat ng mga opisyal ay dumating upang bumati. Ang mga mangangalakal ng Silverhall Guild ay dumating din, nagdala ng masaganang mga regalo pangkasal. Ang punong abala ay malakas na nagpahayag, parangalan ang langit. Tumayo kaming magkatabi ni Arthur at yumukod sa langit, parangalan ang mga magulang. Umupo si Dowager Sterling sa upuan ng karangalan. Ngiting-ngiti, yumukod kayo sa isa't isa. Nagkangitian kami ni Arthur at yumukod sa isa't isa. Natapos ang seremonya. Kumulog ang palakpakan sa gabi ng kasal. Ang mga kandilang nakasindi ay nagbigay liwanag sa silid pangkasal. Umupo si Arthur sa kama, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay napakalambing na nakakatunaw. Inilahad niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang kolorete sa aking mukha. "Clara," mababa ang boses niya, "lagi kitang poprotektahan." Sumandal ako sa dibdib ni Arthur, na puno ng kapayapaan ang puso ko, isang buhay na walang pagsisisi.